Kingkay, halika. May gusto akong ibigay sa'yo. Tawag ni Doña Bermudez sa kanyang kasambahay na si Kingkay at pinapalapit ito sa kanyang kinauupuan. Kaagad namang tumugon si Kingkay tsaka nilapitan ng matandang amo na kasalukuyang nakangiti sa kanya. Ano po yon, Doña Bermudez? Interesadong tanong naman ni Kingkay sa matanda. Nang makaupo si Kingkay ay wala namang paligoy-ligoy na inilabas si Doña Bermudez ang isang peraso ng papel at tsaka inaabot ito sa dalaga. Nang iabot iyon ni Kingkay ay doon namilog ang kanyang mga mata sa labis na pagkabigla. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Kingkay ay panganay sa tatlong magkakapatid. 25 anyos na siya at hindi nakatapos ng high school. Dala na rin ng problema sa pinansyal. Namulatan niya sa kanilang pamilya na ang tanging pinagkakakitaan lamang ay ang pangangatulong at paglalabandera. Mabait na anak si Kingkay at siya yung tipo ng anak at ate na isusubo niya na lang ay ibibigay pa niya sa kanyang nanay at mga kapatid. Sa hirap ng buhay nila sa probinsya ay iisa na lamang nakapag-aral sa kanila at iyon ang kanilang bunso na si Cherry. Nasa elementarya pa lamang. Kapag hindi nagkakargador, nagpapahinante naman ang kanyang isa pang kapatid na lalaki na si Romel para lamang makatulong sa kanilang ina na si Ginang Rosa, na isa namang manikurista at labandera. Wala na silang padre de pamilya dahil namatay na ito 2 taon na ang nakakaraan dahil sa sakit sa atay. Naipagamot naman noong una ngunit habang tumatagal sa ospital ay tumataas na rin ang bill at wala na rin silang ibang malapitan kaya naman sila nang nagdesisyon na iuwi na lamang ang kanilang padre de pamilya sa kanilang bahay. Nay, nakausap na ba kayo ni Ate Susan? Nanggaling siya kanina sa akin sa may talipapa. May inaalok doon na trabaho sa Maynila. Paalis na kasi siya doon kaya kailangan daw na makahanap ng kapalitan. Kaya ako raw ang unang pumasok sa isip niya. Habang abala sila sa pagdililad ng kamya sa labas ng bahay, ay sinamantala na nga ni Kingkay na kausapin ng kanyang ina. Talaga? Magkano naman daw ang sahod? At saka stay in ba yan? Dahil kung hindi, abay, saan ka naman titira doon? Wala naman tayong kamag-anak doon. Sagot naman ni Ginang Rosa. Ang sabi niya po sa akin ay stay in daw po. At saka maganda raw pong pasahod doon at sobrang bait po ng amo. Palibhasa ay matandang dalaga raw po. Kung ayos doon, bakit aalis si Susan? Usisa naman ang kanyang ina. Nasa tono ay naninigurado dahil ang iniisip lang din niya ay ang magiging kalagayan doon ng kanyang anak na si Kingkay kung sakaling payagan niya itong tanggapin ang alok ni Susan. Uuwi na raw po kasi dito sa Pilipinas ang jowa niyang afam na nakilala niya sa internet. Ang alam ko ay magpapakasal na sila. At pagkatapos noon ay isasama niya na si Ate Susan sa Amerika. Kwento naman ni Kingkay. Tumangutango naman ang kanyang ina tsaka naupo muna sandali sa may kahoy na upuan sa ilalim ng malaking puno matapos silang maibilad ang lahat ng kamyas. Ganun ba? Aba, mukhang nakaswerte na yang si Susan ha. Maiba nga tayo. Ikaw ang tatanungin ko. Gusto mo ba? Kaya mo bang lumayo? Naisip ni Kingkay ang tanong ng kanyang ina. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay tila nagpapahayag ng mga alalahanin na hindi niya kayang ipahayag ng tuwiran. Ang posibilidad ng pag-alis sa kanilang bayan, sa kanilang tahanan ay tila nakakatakot pero sabik din siya sa ideya ng bagong simula at bagong karanasan. Siguro po, Nay, pero nagsimula siya magsalita. Nag-atubiling isipin ang mga mangyayari. Minsan naiisip ko kung anong magiging buhay ko doon. Ayokong mapalayo pa pero gusto ko rin makatulong sa inyo ng mas mabuti. Yung mas maayos naman sana ang sahod. Ngumiti naman si Ginang Rosa kahit may halong pangamba. Alam mo, hindi madali ang buhay doon.
Maraming pagsubok. Ngunit kung talagang gusto mong subukan, nandito lang kami. Pero isipin mo ang lahat ng aspeto, ha? Naging tahimik sila sandali habang pinagmamasdan ang mga sinag ng araw na unti-unting lumulubog sa kanlurang bahagi ng kanilang baryo. Ang mga alon ng hangin ay tila nagdadala ng mga pangarap at pag-asam. Baka po kasi mas magandang oportunidad yun para sa akin, Nay. Patuloy pa ni Kingkay habang iniiwasan ng mga mata ng kanyang ina. Sa loob-loob niya, hindi naman sila talaga makakaraos dito o yayaman. At iisa na lamang din na natitirang alas nila para sa tagumpay ng kanilang pamilya at iyon ang kanilang bunso na si Cherry na kasalukuyan namang nag-aaral. Isipin mo na lang, kaya nakakapag-aral si Cherry ngayon na dahil na rin sa pa-extra-extra natin. Nagagawa man natin pero paano kapag wala na tayong racket, anak? Hindi naman sa inuobliga kita o ano, dahil alam ko namang batid mo ang hirap ng buhay dito sa ating lugar. Kaya nga, sa'yo ko na ibinibigay ang desisyong yan. Wika naman ni Ginang Rosa sa kanyang anak. Muli kumagat sa kanyang isipan ng mga tanong ng gaya ng, paano na ang aking pamilya maiiwan dito? Mas kaya makatawid ng pamilya kung sila'y magkakasakasama. Ngunit sa mga oras ng pag-uusap na iyon, nahirapan si Kingkay na balansehin ang kanyang mga pangarap at obligasyon sa kanyang pamilya. Pero Nay, paano kung hindi ako magtagumpay doon? Baka mamaya nasa Maynila nga ako pero mas mahirap pa palang kalagayan ko doon. Sagot ni Kingkay na puno naman ng pangambang pumapalibot sa kanya. Alam mo anak, lahat naman tayo ay may isipin at responsibilidad sa buhay. Ang mahalaga ay nauunawaan natin ang ating pinagdadaanan at pinipili ang pinakamahusay na landas para sa sarili natin at para din sa pamilya. Kaya lang, huwag mo rin kalimutan na magsisilbing importante ang iyong pamilya sa desisyon mo. Tugon ni Ginang Rosa na may kulay ang damdamin sa kanyang mga salita. Pag-isipan mo ng mabuti. Laging nasa isip ko ang iyong kapakanan. Huwag mo akong ilagay sa sitwasyon na nag-aalala ako para sa iyo. Kung mapagdesisyonan mong umalis, huwag kalimutang isama ang tibok ng ating pamilya sa puso mo. Muli namang yumuko si Kingkay. Huminga ng malalim at nag-isip. Nandirito ang kanyang pamilya. Nakadikit ang ligaya at hirap sa bawat araw. Natutunan niyang ipinagkakaloob ang lahat para sa kanila. Kahit ano man ang kapalit. Sa wakas, nagpasya siyang sagutin ang kanyang ina. Nay, sisikapin ko po ang lahat. Pagsasamantalahan ko po ang bawat pagkakataon para sa inyo. Aalis ko po ako. Tatanggapin ko po ang alok ni Ate Susan. Hindi ko po ito gagawin para sa sarili ko kundi para sa ating pamilya. Sisiguraduhin kong makakapagtapos si Cherry at hindi siya tutulad sa amin ni Romel na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Igagapang ko siya, Nay. Sa sinabing iyon naman ni Kingkay sa kanyang ina, ay hindi naman napigilan ni Ginang Rosa ang mangilid ang kanyang mga luha dahil sa nakikita niya ang pagiging masigasig talaga nitong si Kingkay na maitaguyod ang kanilang pamilya. Napasabi pa nga si Ginang Rosa na nakamana talaga itong si Kingkay ng tapang, lakas ng loob at pagmamahal sa pamilya sa kanyang ama dahil maituturing na makaama talaga si Kingkay. Nang dumating na ang araw ng pag-alis si Kingkay ay pinabaunan pa siya ng kanyang ina at ni Romel ng ilang mga delata at ibang pagkain na madadala niya sa Maynila. Ate, mag-iingat ka doon ha. Bawal ang mangyan doon. Tumanda ka pa naman na hindi marunong tumawid. Pagbibiro ni Romel sa kanyang ate Kingkay. Pero sa loob-loob niya ay tunay naman talagang concern siya sa kanyang ate. Hindi na lang ako lalabas ng mansyon para hindi na ako mabunggo ng sasakyan. Pabiro namang sagot ni Kingkay. Pero nangingilid rin ang mga luha. O siya, baka saan pa mapunta yung usapan ninyo anak? Kingkay, mag-iingat ka doon ha. May cellphone ka naman. Lagi kang mag-chat o di kaya tumawag para mag-update. Ibigay mo rin sa amin ang eksaktong address ha, para alam din namin kung saan ka matutukoy. Laging magdadasal. Huwag namang magkapagod masyado. Kilala kita. Talagang bigay todo ka rin sa trabaho.
Magaling sana kung ipapamana sa iyo ang mansyon. Pero hindi, biro lang. Pero kakain ka lagi sa oras, ha? I-enjoy mo lang, anak. Mahal na mahal ka namin. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat din kami rito para hindi ka na mag-isip pa doon sa Maynila. Salamat po, Nay. Tatandaan ko po lahat ng mga bili ninyo. Oh, ikaw, Romel. Bantayan mo si Nanay at si Cherry, ha? Pati na rin ang sarili mo. Iwas trouble na para hindi na ma-stress si Nanay. Ikaw lang maaasahan ko pagdating sa kanila. Huwag ka mag-alala. Sa unang sahod ko, ibibili ko yung sapatos na gustong-gusto mo. Basta ba magpakabait ka lang dito, ha? Bilin naman ni Kingkay kay Romel. Tumango na lamang si Romel tsaka inakbayan ng kanyang ina. Ilang sandali pa lamang nang makapagpaalam na sila sa isa't isa ay tinawag na si Kingkay ng kanyang ate Susan. Mabuti na nga lamang kasi at naka-arkila ng van itong si Susan kaya naman hindi na nila aalalahanin pang pag-commute at makakalibre na rin sa pamasahe. Habang nasa biyahe, nagtatalo sa utak at puso ni Kingkay ang kaba at ang excitement. Kaba dahil syempre, wala naman siyang ideya sa naghihintay sa kanya doon sa mansyon. At excitement dahil sabik na siyang makapagtrabaho doon at buuin paunti-unti ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, sa wakas, nakarating na rin sina Ate Susan at Kingkay sa mansyon ni Doña Bermudez, ang matandang dalaga na magiging amo ni Kingkay. Sa pagdating ni Kingkay at Ate Susan sa mansyon, bumungad sa kanila ang isang malaking gate na may matataas na pader sa paligid. Ang mga bulaklak na nakatanim sa paligid ay parang nag-aanyaya. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Kingkay sa harap ng malaking tahanan. Grabe talaga ang laki ng mga bahay sa Maynila. Isip niya habang pinagmamasta ng malaking estruktura. Napakamoderno at eleganteng tignan. Ngunit sa kanyang paningin tila may mga tanong na nag-aabang sa kanyang isip. Nang buksan ni Ate Susan ang gate, isang masiglang bagsak ng hangin ang sumalubong sa kanila. Habang papasok ay tinanaw ni Kingkay ang paligid. Maraming tao ang abala sa kanilang mga gawain. Ang ilang mga kasambahay ay naglalakad-lakad. Nagdadala ng mga gamit at nag-aalaga ng mga pananim sa hardin. Tila isang bagong mundo ang kanyang kinabibilangan ngayon at literal na malayong-malayo na sa dati niyang mundong ginagalawan. Basta Kingkay, nandito ka na. Mag-focus ka lang sa trabaho. Si Doña Bermudez, mabait yun, pero mahigpit. Paalala ni Ate Susan habang naglalakad sila papasok. Okay po ate. Sige po, susundin ko po lahat ng sasabihin ni Donya. Papakabait po ako dito at magiging masipag. Sagot naman ni Kingkay. Kahit na kay tagal ay hindi na rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa loob ng mansyon, bumungad ang isang malawak na lobby. Ang mga palamute sa dingding at ang mga mamahaling kasangkapan ay sumasalamin sa yaman ng may-ari. Tila nahimatay naman si Kingkay sa takot at pagkamangha. Hindi niya akalain na ganito palang kalaki at maganda ang magiging lugar ng kanyang trabaho. Napansin niyang karami na rin ng mga empleyado at ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Matapos ang ilang minuto, lumabas na si Doña Bermudez mula sa isang malaking silid at siya ay matanda na. May puting buhok at may kaakit-akit na ngiti. Nakita niya kaagad si Kingkay at numiti ito. Ah, ikaw ang bagong kasambahay ko, Kingkay? Tanong ni Donya, at ang tingin ng kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Opo, Donya, sagot niya. Medyo kinakabahan pa rin. Magaan ang loob ko sa'yo, ha? Ang mahalaga ay gawin mo lang iyong trabaho ng maayos. At huwag kang mahihiyang dumaan sa akin kung may kailangan kang ipaalam. Tara, ipapakilala kita sa mga kasamahan mo. Susan, sumunod ka na rin para makapagpaalam ka na rin sa kanila. Ani ng Donya. Habang naglalakad, kasama si Donya, pinapansin ni Kingkay ang bawat pagkakataon. Ang mga empleyado ay tila masisipag at abala. Malamang, mga tao ito na nagtatrabaho ng mabuti para makuha ang tiwala ni Donya. At sa isip niya,
Marahil ay mga taga-malalayong lugar pa ang mga ito na patuloy lumalaban at nakikipagsapalaran sa buhay para sa kanilang pamilya katulad niya. Nang matapos ang pagpapakilala, inutusan ni King Kai si Donya na magsimula sa kusina. Kailangan ko na masipag na tao sa pagluluto at pag-aalaga sa mga bisita. Sa'yo ko iiwan ng mga gawain sa kusina, okay? At saka dyan din dati naka-assign si Susan. Nabanggit din niyang masarap ka raw magluto kaya mas mabuting dyan ka na lang. Ayos ang ba sa'yo? Opo, Donya. Gagawin ko po ang lahat. Sagot ni King Kai at puno naman ng pagsisikap sa kanyang boses. Habang nag-uumpisa siya sa kanyang mga gawain, naramdaman ng matinding sakit ng pangungulila kina Romel at sa kanilang ina. Nananatili sa kanyang isip ang mga paalala ng kanyang pamilya at ang mga sakripisyo na dinatahak niya para sa kanila. Kailangan ako magtagumpay, aniya sa kanyang sarili. Dahil nag-umpisa na ang kanyang araw sa mansyon, pilit na pinalitan ni King Kai ang kaba ng pangungulila ng pananabik at determinasyon. Sa kabila ng lahat, alam niyang ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Habang iniisip ang mga pangarap na balang araw ay magiging realidad para sa kanilang pamilya. Sa kanyang trabaho, makakasama niya sina Lorelai at Marites, ang dalawang naka-assign sa hardin at ang maituturing na pinakakinakainisan ng kanilang mga kasamahan doon. At ngayong may bago nga sila makakasama at iyon nga ay si King Kai, nakahanap na silang dalawa ng bagong pagtitripan. Hi King Kai, ang cute naman ng name mo. Siguro ang pangalan ng nobyo mo ay King Koi? Sabay tawanan nila Lorelai ng malakas. Hindi naman malaman ni King Kai kung ngingiti din ba siya dahil daman naman niya nung una pa lamang na parang ayaw sa kanya ng dalawang ito. Katerina ang tunay kong pangalan. King Kai lang ang palayo ko na binigay sa akin ng tatay ko. At saka wala akong nobyo kaya hindi ko alam kung sino yung King Koi na tinutukoy niyo. Seryosong sagot naman ni King Kai nang may ngiti pa rin sa mga labi. Nagkatingin na naman sina Lorelai at Marites at sabay na nagbitaw ng malakas na hagalpakan. Napaka masyado mo namang seryoso sa buhay. Hindi mo ba gets? Joke lang kaya yun. Sabi pa ni Marites. Napangiti na lamang si King Kai at babalik na sana sa kanyang ginagawa nang muli namang magsalita si Lorelai. Hoy, King Kai! Gusto lang naming ipaalala sa'yo Kami nitong si Marites ang reyna ng mga maids dito. Walang makakapantay sa amin at mas lalong higit na walang makakahigit. Kaya ayaw namin na malalamang nagpapasipsip ka kay Doña Bermudez dahil kami ang paborito nun. Magtrabaho ka lang at wag i-epal para wala tayong maging problema. Nauunawaan mo? Hindi man lubusang maunawaan ni King Kai ang gustong puntuhin ni Lorelai ay sumang-ayon na lang din siya. Nauunawaan ko po. Mahina niyang sagot ng nauutal. Good. At saka, kita mo ba yung gwardiya sa labas? Sa amin lang siya ha. Kapag nalaman namin nagpapakit ka doon, malilintikan ka sa amin. Wika naman ni Marites. Palibasa nga ay maganda itong si King Kai. Kahit hindi pala ayos, kaya naman ganito na lamang ka-insecure sa kanya ang dalawa. At dahil nga sa sinabi ni Marites, halos hindi naman makapaniwala si King Kai sa sinabi ng dalawa. Alam niyang may ugat ang kanilang salita at tila may nakatagong puot sa kanilang boses at mga mata. Nananatili siyang tahimik na para bang hinahampas lamang ang alon ng kanilang mga salita. Bagamat ang iba sa kanyang mga kasamahan ay maayos at mababait, ang presensya naman ni na Lorelai at Marites ay parang nagdadala ng dilim sa kanyang unang araw sa trabaho. Mula sa kanyang anggulo, tila ang bawat iling, ang bawat tahanan ng dalawa ay may kasamang panglalamang sa kanyang pakiramdam. Ang kanilang mga salita ay may talim na hindi siya bihasa. Bagamat alam niyang mga ito ay parte ng biruan. Kulang na nga lamang ay may pang-aasar na may masamang hangarin.
Habang bumalik siya sa kanyang trabaho, pinilit niyang huwag pansinin ang mga komentong iyon. Nagsimula na siya magluto ng pananghalian ni Doña Bermudez dahil oras na rin ang pagkain ng matanda. Naisip niyang lutuin ang paborito niya lang lulutuin na mag-ina, at iyon ay ang iskabetseng isda. Maya-maya pa'y narinig na lamang ni Kinkay ang mga boses na nagtatawanan sa likuran niya. Bago pa siya makapag-isip ay lumingon siya at nakita ang dalawa na tila nag-uusap tungkol sa kanya. Puno ng pang-uuyam ang sulyap nila. Ang kanilang mga balikat ay tila nagbubulong at hindi naman maipaliwanag ang katigasan ng kanilang mga ngiti. Habang tinututok niya ang kanyang pansin sa pagluluto, pinilit ni Kinkay na iwasan ang mga negatibong saloobin. Nais niyang ipakita na hindi siya basta-basta magpapatalo sa mga salita nila. Kinabig niya ang sarili at hinayaan ng pagod ng trabaho ang mangibabaw sa kanyang isip. Kaya naman, nagsimula na siyang magtimpla ng mga pampalasa sa kanyang niluluto at pilit na lamang na itinoon ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Habang abala si Kinkay sa kanyang pagluluto, pilit niyang ipinatong ang kanyang isip sa mga pampalasa at mga sangkap na nasa paligid. Nais niyang mawala sa isip ang mga pang-aalipusta ng dalawa at magtuon ng pansin sa kanyang gawain. Tila tumutulong sa kanyang mga paboritong alaala ng kanyang ina, na lagi nagluluto ng espasyo na puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, tila umaalon naman ang mga tinig ni Lorelai at Marites. Patuloy ang kanilang tawanan. At kahit hindi siya nakikinig, alam niya ang mga ito ay may direkta at masakit na ipinaparating na mensahe sa kanya. Minsan, nang mapansin niyang nag-abot ang dalawa ng tingin sa kanya, pumintig ang kanyang puso. Aliw na aliw ang dalawa sa kanilang ginagawang pang-aasar. At kahit wala nga siyang masabi, siya'y puno naman ng determinasyong maging matatag. Ngunit kasabay ng kanyang pagsisikap na ipagpatuloy ang pagluluto, ay naganap na nga ang isang insidente. Habang nagluluto siya, biglang umikot ang isang kahon ng mga pampalasa at nahulog ito sa sahig. Naglabasan ang mga ito, nalaglag ang mga laman at nagsimulang kumalat sa buong sahig. "Hoy, Kinkay, ano ba yan? Lampak ka talaga!" Sigaw ni Marites, na tila nagmamasid sa kanyang kahirapan. Nahulog ang kanyang loob sa narinig, ngunit pilit siyang ngumiti at sumagot, "Sorry po, hindi ko po sinasadyang mapadula sa mga kamay ko." Napansin naman ni Lorelai na tila nag-aalala si Kinkay at tila nalulumbay. "Sabi na nga be, hindi mo kayang gampanan ang tungkulin mo." Sa kabila ng mga pang-iinis, nagpatuloy naman si Kinkay sa pagligpit ng mga nahulog na pampalasa. Pinilit niyang alisin sa isip ang mga pang-aasar at muling binalikan ang kanyang nailuto. Maya-maya, bumalik siya sa pagluluto at nagpasya na sa pagkakataong iyon, dapat niya nang ipakita ang kanyang kakayahan. Inisip niyang, kahit anong mangyari, ipapakita ko na hindi ako natitinag ng mga salita nila. Nang matapos niya ang eskabetseng isda, nagpasya siya na ilagay ito sa plato at ang mga sangkap ay maayos na nakalutang. Nagbigay siya ng pusong pagsisikap na ipaalam sa kahit sino na maaaring maging maganda at masarap ang kanyang nilutong pagkain. Nang ito'y nilagyan niya ng sarsa para siyang nakisabay sa hinanakit at pagnanais na ipakita na kaya niyang bumangon mula sa lahat ng pang-aakit mula kay Lorelai at Marites. Habang inihain niya ang kanyang nilutong pagkain sa mesa, napansin niyang magkasalubong ng mga tingin mula sa dalawa. Malamang hindi yan magugustuhan ni Doña Bermudez, Kinkay. Sabit ni Lorelai na tila nanunukso pa. Huwag mo isipin na pwede ka makipagsabayan sa amin, ano? Hindi na lamang pinansin ni Kinkay ang sinabi ng dalawa. Bagkus ay pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya sa paghahanda ng pagkain ni Doña Bermudez, ay kaagad niya itong dinala sa matanda na kasalukuyan namang naghihintay sa may garden. Maaliwalas ang hangin noon. Palibhasa ay nasa mataas na lugar ang kinatitirikan ng mansyon at kitang-kita mula doon ang buong tanawin ng kanilang lugar. "Doña Bermudez, magandang tanghali po. Nandito na po ang pananghalian ninyo."
Bungad na bati ni Kinkay sa matanda na kasalukuyan namang nagbabasa ng libro. Marahan at maingat na ibinaba ni Kinkay ang daladala niyang food tray sa ibabaw ng mesa na nasa harapan ng matanda. Amoy pa nga lamang ng pagkain ay tila napukaw ng atensyon ni Doña Bermudez dahil ibinaba niya na sandali ang hawak niyang mga libro. Mukhang masarap yan ah. Kinkay, ikaw bang nagluto niyan? Kalmadong tanong ni Doña Bermudez kay Kinkay nang may mga ngiti naman sa kanyang mga labi. Sa palagay ni Kinkay ay nagustuhan iyon ng Donya dahil sa maaliwalas na reaksyon ng mukha nito na iginawad sa kanya. Opo, Doña Bermudez, ako pong nagluto niyan. Sa katunayan po, specialty po yan ng nanay ko. Sa kanya ko po natutunan yan. Kaya sana po magustuhan niyo po ang luto ko. Masayang pagbabahagi naman ni Kinkay, habang ang dalawa naman na sina Lorelai at Marites ay naroon sa may pintuan at matalim ang mga matang nakasilip sa pag-uusap ni na Kinkay at Doña Bermudez. Pisit na babaeng yan. Parang magaan pang loob sa kanya ni Doña. Mahinang sabit pa ni Lorelai kay Marites na may talim at inggit sa bawat pagsambit niya ng salita. Sinang-ayon na naman iyon ni Marites. Oo nga, aagawan pa tayo ng atensyon at ng trono. Pakasip-sip talaga ng babaeng yan. Segunda naman ni Marites sa talaga silang dalawa ang inggitera ng taon. Samantala, sinimulan na rin tikman ni Doña Bermudez ang pagkain na inihain sa kanya ni Kinkay. Oh, escabeche to, tama? Tanong ng Doña. Opo, Doña Bermudez. Nakangiting sagot naman ni Kinkay. Habang abala si Doña Bermudez sa pagtikim ng pagkain, lumabas ang ngiti sa kanyang mukha. Tila nagustuhan niya ang lasa ng escabeche na inihanda ni Kinkay. Masayang tinanggap ng matanda ang bawat kutsara. Para bang ito ang pinakamasarap na niluto na naranasan niya sa loob ng mahabang panahon. Napakasarap, Kinkay. Talaga namang may talento ka sa pagluluto. Sambit ni Doña Bermudez, nalitaw ang kaligayahan sa kanyang tinig. Isang malaking pagkakaiba mula sa mga dating luto na aking natikman. Habang masayang nag-uusap, tila unti-unti naaaninag ni Kinkay ang epekto ng kanyang mga ipinagmamalaki. Ang bawat papuri mula sa matanda ay tila isang musika na nakakapagpasigla sa kanyang puso. Salamat po, Donya. Masaya po ako na gustuhan po ninyo. Tugon naman ni Kinkay na hinahawakan ng tray na puno ng kurot ng mga pagkaing inihain. Kung may gusto pa po kayong i-request sa akin na pagkain ay sabihin niyo lang po at gagawin ko po ang lahat para maihain ho sa inyo iyon. Sabi pa ni Kinkay. Dito ay muling bumalik ang kanyang mga mata sa dalawa sa labas ng pintuan. Napansin niya nakatayo sina Lorelai at Marites. Balingkubo ang mga mata at nakikinig sa usapan nila. Kasabay ng mga sarkastikong tingin at bulungan ng dalawa, tila nag-aapoy ang kanilang inggit. Muli, bumalik si Kinkay sa Donya. May mga bagong putahe po ako na isubukan sa susunod na mga araw at sana'y magbigay po kayo ng mga suhestyon. Pagdagdag pa niya. Inaasahang magbibigay ng karagdagang saya kay Doña Bermudez. Talaga? Walang problema yan sa akin, Iha. Kung hindi mo na itatanong ay mahilig din ako magluto. Pero dahil sa isang pangyayari, itinigil ko na. Gusto ko na lang na nakaupong maghapon dito sa wheelchair ko. Sabi pa ng Donya. Gusto pa sana mag-usisa pa ni Kinkay, ngunit base sa naging itsura ni Doña Bermudez ay hindi na lang niya itinuloy dahil mukhang ayaw din naman iyong pag-usapan pa ng matanda. Ngunit sa likuran patuloy pa rin ang pag-uusap ni na Marites at Lorelai. Ano kayong pinag-uusapan nila? Todo pasip-sip talaga yung Kinkay na yan. Isipin mo, para bang siya ng bagong alaga ng Donya? E tila wala nang ibang maipagmamalaki pang matanda kundi ang babaeng yun na lang. Reaksyon naman ni Marites nalitaw ang pagkainis sa kanyang tono. Nang makita ni Kinkay ang mga reaksyon ng dalawa, nagpasya siyang hindi na lamang ito pansinin. Pinili niyang ibuhos ang atensyon sa Donya sa halip. Ang bawat ibinibigay na pasasalamat ng matanda sa kanya ay tila ang pinaka-espesyal na gantimpala sa kanyang pagsusumikap.
Samantala, habang ini-enjoy ni Doña Bermudez ang pagkaing inihain sa kanya ni Kingkay, ay sinamantala na rin niya ang pagkakataon upang osisain ang buhay ni Kingkay sa probinsya. Kingkay, ilan na nga ba kayong magkakapatid? Tanong ng Donya. Sumagot naman kaagad si Kingkay. 3 po, Doña Bermudez. Ako po ang panganay. Magalang na sagot naman niya. Lahat ba ay nag-aaral? Muli namang tanong ng Donya. Natahimik sandali si Kingkay tsaka muling sumagot. Bali yung bunso na lang po namin ang nag-aaral, madam. Hindi ho kakayanin kung lahat po ay sabay-sabay kami ni nanay na pag-aralin. Sagot ni Kingkay. Umangat ang tingin ng matanda sa kanya. Anong ginagawa ng isa mong kapatid? Nagtatrabaho rin ba? Dagdag na tanong ng Donya. Si Romel po. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon. Nag-e-extra po siya sa palengke bilang isang kargador. At kung minsan naman po ay pahinante. Kami rin po kasing dalawang nagiging katuwang ni nanay sa paghahanap buhay dahil pareho po kami hindi nakatapos ng high school. Tumangutango naman si Donya. Doon ay mas naunawaan ng Donya na ganun pala talaga kahirap ang buhay ni Kingkay sa probinsya nila. Habang sa likod nila, tila nagbigay naman ng puot ng ngiti sina Marites at Lorelai. Nararamdaman nilang humuhupa ang kanilang plano. Ngunit, hindi sila titigil. Sa isip nila, maghahanap sila ng oportunidad upang kunin muli ang atensyon ng Donya. Iwanan si Kingkay at tugisin ang kanilang mga plano. Pero sa kasalukuyan, tila malabo sila sa pinapangarap nilang pag-angat sa mansyon na iyon. Ngunit sa mga sandaling yon, masaya si Kingkay na kasama si Doña Bermudez. Ng optimismo at inspirasyon na nagmumula sa mga bagong putahe at mula sa kaibigan na naging buhay na sa kanilang relasyon. Ang mga ngiti at saya ay ang nag-iisang focus sa kanilang dalawa. Sa kabila ng animoy inggit sa paligid. Nang sumunod na araw, abala si Doña Bermudez sa pagkalkal ng mga papeles sa kanyang opisina. Dahil hirap na siya makalakad dala ng katandaan, ay nalugmok na lamang siya sa kanyang wheelchair. Sinadya namang mapadaan doon ni Lorelai at Marites para sumipsip sana kay Doña Bermudez. Good morning, Doña Bermudez! Maating bati ni Lorelai. Hindi na lumingon pa ang matanda sa kanila dahil alam niyang sina Lorelai at Marites lang yon at isa pa'y abala rin si Doña Bermudez sa kanyang ginagawa na tila ay may importanteng hinahanap kaya naman tumugon na lamang siya. Good morning, Lorelai at Marites. Tugon ng matanda na ang focus ay nandoon pa rin sa hawak-hawak nitong mga brown envelope. Dahil sa pagiging intermetida ng dalawa ay pumasok na rin sila sa loob at nag-usisa kay Doña Bermudez. Ano pong ginagawa niyo, Doña Bermudez? Kailangan niyo po ba ng tulong? Pwede namin kayong tulungan nitong si Marites. Alok ng dalawa. Ngunit sa kanilang mga isipan, alam na lang bahagyang diin ang posibleng benepisyo ng pagtulong. Nais silang makuha ang pabor ni Donya. Kahit nasa salitang ito, kaya't nagpakawala sila ng mga ngiti na tila masigasig ang intensyon. Kahit na hindi naman nakatanggi ang matanda sa kanilang paanyaya, hindi pa rin siya nagbigay ng tiyak na sagot. Sa halip, pinilit niyang maging mas focus sa kanyang ginagawa. Sa huli, naisip niya na hindi talaga sila mahalaga sa kanyang mga gawain at hindi rin niya kailangan ng kanilang tulong. Alam niyang ang kanilang mga hangarin ay tila may nakatagong kabuluhan. At isa pa, isang mahalagang papel ang hinahanap niya na wala dapat sino mang makakita dahil pribado iyon. Kaya naman ay ayaw na ring abalahin pa ni Doña Bermudez ang dalawa. Sina Lorelai at Marites ay patuloy pa rin sa pag-aalok ng tulong. Ngunit sa bawat sagot ni Donya, tila higit na nagiging malamig ang kanilang atmosfera. Habang ang matanda ay abala pa rin sa pagtatapos ng kanyang mga importanteng dokumento. Tumagal pa ang kanilang pag-uusap at sa likod ng ngiti ng dalawa, may mga plano at hinala silang inahahanda para sa hinaharap. Hindi na, kaya ko na to. Gawin niyo na lang iba pang mga trabaho sa baba. Kaya ko na to, huwag niyo na akong alalahanin pa. Wika ni Doña Bermudez. Tumugon naman kaagad ang dalawa kahit nalabag sa kanilang kalooban.
Nang makaalis ang dalawa ay siya namang dating doon ni Kinkay na may daladalang walis tambo at basahan. Balak sana niyang maglinis ng mga masitera sa may balcony nang umagaw din sa kanyang atensyon ng matanda na si Doña Bermudez na tila hirap na hirap sa kanyang ginagawang paghahanap. Doña Bermudez, ayos lang ho ba kayo? Kailangan niyo ba ng tulong? Nag-aalalang tanong ni Kinkay kay Doña Bermudez. Nang papasok na siya ay napansin niya naman ang ilang mga papeles na nagsalimparan mula sa may mesa na sa pakiwaring niya ay hindi yata napansin ni Doña Bermudez. Kung kaya naman minabuti na lang ni Kinkay na pumasok sa loob upang tulungan ng Donya na limutin ang mga papel dahil hindi na siya narinig na matanda. Nang makapasok si Kinkay ay kaagad niya nang pinulot ang mga nakita niyang papel at maliit na puting sobre at nang makuha niya iyon ay may nabasa siyang pangalan sa labas ng sobre na Charlie. Pagkabanggit na iyon ni Kinkay ay kaagad na humarap sa kanya ang matanda. Iyan ang hinahanap ko. Sa akin yan. Kaagad namang iniabot ni Kinkay ang hawak niyang sobre sa matanda na may pagtataka sa kanyang mukha kung sino nga ba si Charlie. Mabuti naman at nakita mo ito. Kanina ko pa itong hinahanap at mababaliw na yata ako sa kakahanap. Salamat, Kinkay. Wika ng Donya kay Kinkay. Wala pong anuman. Papunta po sana ako sa balcony para maglinis tapos napansin ko po kayo na abala dyan kaya naman minabuti ko nang usisain muna kayo dahil baka kakoy kailangan niyo po ng tulong. Sakto naman at nakita ko yung mga papel na nakakalat. Sino nga po pala yung si Charlie? Sa tanong na iyon ni Kinkay ay bigla namang natahimik si Doña Bermudez. Hindi naman aakalaing anak iyon ni Doña Bermudez dahil sa pagkakaalam niya ay matandang dalaga itong si Doña kaya naman si isip niya ay baka kako kaibigan lamang ito o kasintahan noon ng matanda. Nahalata naman ni Kinkay sa mukha ni Doña Bermudez sa biglang nalungkot ang reaksyon ng mukha nito. Pasensya na po, Doña Bermudez, kung naging mausisa ako. Pasensya na po. Napayuko si Kinkay tsaka humingi ng tawad. Ayos lang naman yon kay Doña Bermudez. May mga bagay lang talaga na nangyari sa nakaraan na hindi pa niya handang ibahagi sa iba. O wala yun, iha. Ayos lang yan. Huwag kang humingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. At saka siguro ay hindi pa lamang talaga ako handa na ibahagi sa iba mga naging karanasan ko. Huwag mo na ako alalahanin, iha. Nakangiting sabi na lang ni Doña Bermudez kay Kinkay. Nauunawaan naman niyon ni Kinkay, lalo pat pakiramdam niya ay isang pribadong usapan kaya hindi na siya nag-usisa pa. Samantala sa pagkakataong iyon ay muling nakita ni na Lorelai at Marites si Kinkay na kausap ang kanilang amo na si Doña Bermudez. Sa isip nila, bakit kapag sila ang kausap ng Doña ay tila ba ilap na ito sa kanila? Pero pagdating dito kay Kinkay ay lagi ito nakangiti sa tuwing makikipag-usap. Lalong nakaramdam ng inis ang dalawa kay Kinkay at siguradong pag-iinitan na naman nila ang dalaga. Kinagabihan sa may pool area, napili ni Kinkay na magpahangin na muna. May 3 buwan na rin siya doon sa Maynila at hindi niya maikakailang namimiss niya na ang kanyang pamilya. Minsan ay naiisip niyang humiling ng bakasyon. Na sana'y makita at makasama man lamang niya ang kanyang ina at mga kapatid. Ngunit naiisip pa lang niya ang pamasahe at maaaring mag-asos pag-uwi niya ay napapailing na lamang siya. Para sa kanya ay itatabi na lamang niya yung una at iipunin ang gagastusin bago ipadala sa kanyang pamilya. Sa kalagitnaan naman ng pagmumuni-muni ni Kinkay ay isang boses naman ang nagpahinto sa kanya. Talagang sinusulit mo ang pagiging sip-sip mo ah. Galingan mo, dahil baka sakaling bandang huli, ay baka yan ang ikabagsak mo. Galit na sambit ni Lorelai at Marites kay Kinkay. Sa pagkakataong yun ay nilakasan na rin ni Kinkay ang kanyang loob, na tanungin at kumprontahin ng dalawa kung bakit ba galit na galit sila kay Kinkay, wala naman siyang ginagawang masama. Pagkos ay ginagawa lang naman niya ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi na rin kasi niya matiis ang ganitong pagtrato sa kanya ng dalawa gayong pare-pareho lang naman silang mga katulong doon. Lorelai, Marites,
Bakit ba ganyan kayo sa akin? Simula pala nung unang araw na mapunta ako rito. Ganito na ang trato niyo sa akin. Bakit ba kayo nagkagalit? Ang gusto ko lang naman ay makipagkaibigan at makapagtrabaho ng maayos pero bakit parang halos wala ng araw na hindi kayo nagagalit sa akin? Ano bang problema? Sa pagkumpronta na iyon ni King Kai, sa halip na maging maayos ang gusot sa pagitan nila, ay tila lalong umusok pa sa galit ang dalawang bruha na feeling tagapagmana ng buong mansyon ni Doña Bermudez. Hoy, sipsep! Wala kang karapatang magtanong ng ganyan sa amin. Wala kang karapatang umepal kapag nariyan si Doña Bermudez. At higit sa lahat, wala kang karapatang magtanong. Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. At higit sa lahat, ay wala kaming pakialam kung nasasaktan ka o nahihirapan ka sa trato namin sa'yo. Deserve mo yan dahil masyado kang mapapel. Mataray pang sabi ni Marites. Nakatayo lamang doon si King Kai at nakatitig sa kanilang dalawa. Doon sa kanila, palaban talaga si King Kai at walang inuurungan, ngunit sa tuwing maiisip niyang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Maynila, naiisip niyang mas mabuti na lang ang magpakumbaba sa ganitong sitwasyon dahil kapag pumatol pa siya, ay baka lalo lang magsawalat wala ang mga naging sakripisyo niya kung papatulan lamang niya ang dalawang inggitera na ito. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga taga-comment mula sa ating nakaraang kwento. Una ay si Virgencita Dorango. Ayon sa kanya ay may nakuha daw siyang aral at nakaka-inspire daw po ang kwento. Shoutout din po kay Marites Fatal na nakikinig mula pa sa Italy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Hindi naman po ako nagpunta rito para makipag-away. May pamilya akong umaasa sa akin sa probinsya. At sila ang dahilan ko kung bakit ako nagtungo dito. Kaya sabihin niyo naman sa akin na gusto niyong sabihin, no? At hindi ko kayo papatulan. Sige, mauna na ako. Tatalikod na sana si King Kai nang hawakan ni Lorelai ang kanyang braso. Huwag ka nga masyadong atribida. Gusto namin simula bukas. Doon ka lang sa kusina at kami nang magdadala ng pagkain kay Doña Bermudez. Naiintindihan mo? Huwag kang epal ha. Baka lalo't kang magsawalat wala dito sa Maynila. Kayang-kaya ka naming sirain kay Doña Bermudez. Matalim pang sabi ni Marites. Hindi na lamang yun pinansin ni King Kai, bagkos ay pwersahan ng inalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni na Lorelai at saka nagmarcha na paalis ng pool area. Kinaumagahan, katulad ng napagkasunduan, ay nagsilbi na lamang talaga na tagapagluto si King Kai doon at sina Lorelai at Marites naman ang nagsisilbing tagahatid noon kay Doña Bermudez. Doña Bermudez, andito na po ang inyong umagahan. Nakangiting wika ni Marites, habang si Lorelai naman ang tagabukas ng pinto. Laging magkasama ang dalawa. Akala mo ay mga kambal toko. Napalingon naman ang matanda dahil nasanay na siyang si King Kai ang laging nagdadala sa kanya ng pagkain. Where's King Kai? Bakit kayo nagdala niyan? Takang tanong ng matanda. Nagkatingin na naman ang dalawa. Abala lang po kasi si King Kai sa may kusina. Naglilinis po siya doon kaya nakiusap po siya sa amin na baka daw po pwedeng kami na lang ang maghatid ng pagkain sa inyo. Pagsisinungaling pa ni Marites. Wala namang naging reaksyon na matanda. Ang totoo niyan kasi nung una pa lang talaga ay hindi na na-feel ni Doña Bermudez ang magpinsang ito na nirefer lamang ng dati niyang katulong na umalis na rin dahil nakipagtana na sa kanyang nobyo. Marami na kasing naririnig si Doña Bermudez base sa mga bulong-bulungan na iba pang katulong na madalas daw silang ibuli ng dalawang ito. Kumbaga, mabait lang sa harap niya. Pero kapag nakatalikod na, ay saka lumalabas na ang kanilang mga sungay. Pero dahil magaling nga sa magpaawa ang mga ito, nakesyo sila raw ang breadwinner sa kanilang mga pamilya
At dahil maawain si Doña Bermudez, ay pinagtiyagaan na lamang niya ang dalawa. Sa kabilang banda, tila hindi naman kumbensido si Doña Bermudez. Masanay kasi siyang habang kumakain ay kakwentuhan niya rin ang dalagang si Kinkay. Marites, Lorelai, gusto ko sa susunod kapag inutos niyo to sa inyo, ay huwag kayong susunod. Trabaho ito ni Kinkay at gusto ko siyang magdala ng pagkain dito. Maliwanag ba? Seryosong tanong ni Doña Bermudez sa dalawa. Tila napahiya naman ang dalawa. Pero Doña Bermudez, ayos lang naman ho sa amin ni Marites, di ba Marites? Oo nga po, ayos lang po talaga sa amin. At saka alam po namin na gusto niyo rin ng kakwentuhan habang kumakain. Pwede naman po kaming dalawa. Nauutal pang sabi ni Lorelai na talagang kinapala na ang mukha niya. Ngunit blanco pa rin ang reaksyon ng matanda. Kahit pa, that is my command. At yun ang gusto ko masunod, okay? Istriktang sabi pa ni Doña Bermudez. Nagkatinginan muli ang dalawa at nagbigay ng isang peking ngiti na tila ba sa loob-loob nila ay nagtitimpin na lamang sila. Ngunit this time ay mas magiging desperada sila. Pero Doña Bermudez, pwede naman po kami na lang. Hindi ba dati naman ay talaga naman kami ni Lorelai ang gumagawa nito sa inyo? Nang dumating lang si Kinkay, ay bigla lang siya nang umagaw ng trono. Lakas loob na sabi ni Lorelai habang sa papahina ang tono ng kanyang boses. Hindi naman niya nagustuhan ni Doña Bermudez kaya na-question na sila nito. Kina-question niyo ba ako ha, Lorelai, Marites? Bakit parang kayo na ang sumusuway ng mga pinag-uutos ko? At saka tapatin niyo nga akong dalawa. Bakit pa parang pakiramdam ko ilagat takot sa inyong dalawa ang iba niyo pang mga kasamahan dito? Tinatakot niyo ba? Diretsahang tanong ng Donya. Kinabahan na sina Lorelai at Marites. Nako, saan niyo naman po ba nalaman ng balitang yan? Hindi po yan totoo. Kahit itanong niyo pa po kay Kinkay, mababait po kami at magagaling makisama. Baka siguro may mga biro lang kami na para sa amin ay nakakatawa. Pero para sa kanila ay nakaka-offend na pala. Pero ang totoo po niyan ay mapagbiro lang kami talaga nitong si Marites. Hindi ba Marites? Sabay siko ni Lorelai kay Marites kaya naman napasagot siya kaagad. Opo. Tama po si Lorelai. Mababait po kami. Nauutal niyang sabi na halata namang hindi siya sincero. Napangisi na lamang ang matanda at ipinababa na lamang sa kanilang dalawa sa kanyang mesa ang daladala nilang pagkain na niluto naman ni Kinkay. Pagkababa ay lalabas na sana ang dalawa nang muling magsalita si Doña Bermudez. Siya nga pala, Lorelai, Marites. Ang trabaho dito sa aking mansyon ay hindi tag team o by partner. Pwede rin kayo maghiwalay kung minsan dahil sa pagkakaalala ko ay magkaiba naman ang responsibilidad niyo dito sa mansyon ko. Tama? Kaya ayos lang kung maghihiwalay naman kayo. Kahit minsan lang. Sabi ni Doña Bermudez. Ang buong akala kasi ng dalawa ay wala namang pakialam ang Doña, ngunit palihim at tahimik pala itong nagmamasid kaya medyo napahiya sila sa part na yon. Umalis na lamang ang pasimpleng nagpapaunahan pa sa paglabas ng pinto. Samantala, dahil maaga silang nasabon ni Doña Bermudez, ang pinag-initan naman nila ngayon ay ang nananahimik sa kusina na si Kinkay. Nakakabwisit ka talagang babae ka. Singhal ng dalawa na nakahalukip-kip ngayon ang dalawang braso. Napalingon naman kaagad sa kanila si Kinkay na abala naman sa paglilinis ng ilang mga kagamitan doon. Ano na naman ang ginawa ko? Bakit galit na naman kayo? Nagtatakang tanong ni Kinkay sa dalawa. Hindi na naniniwala sa amin si Doña Bermudez. Siguro i-brainwash mo siya, no? Umamin ka. Sasaktan ka talaga namin. Naguguluhan nga si Kinkay sa pinagsasasabi ng dalawang to. Teka nga, hindi ko nga alam kung ano sinasabi niyo eh. Wala naman ako mga nasasabi kay Doña Bermudez kaya naman wala akong alam kung ano man yung mga sinasabi ninyo. Pagtanggol pa ni Kinkay sa kanyang sarili.
Hindi naman nagustuhan ng dalawa ang naging pagsagot na iyon ni King Kai sa kanyang sarili. Kaya naman nilapitan ito ng dalawa at saka gumawad ng isang malakas na sampal sa pisngi ni King Kai. Yan ang dapat sa'yo. Kasi masyado kang nagpapalapat ng papel. Nako, gigil na ako sa'yo. Lumayas ka na rito at bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Hindi ka nababagay dito. Gigil na sabi ng dalawa. Namumuo na ang mga luha sa mga mata ni King Kai habang himas-himas niya naman ang kanyang pisngi. Napapahikbi na siya dahil sa ginagawa ng dalawang to, kaya naman kesa gumante ay tumakbo na lang papalabas ng kusina si King Kai at mabilis nang nagtungo ng kanyang kwarto. Sinamaan na lamang siya ng dalawang bruha at ngumisi pa. Kalmado lang sila na para bang walang nangyari dahil alam nila at sigurado sila na hindi naman magsusumbong pa si King Kai dahil alam nilang takot ito sa kanila. Oo, tama sila. Hindi nga nagsumbong si King Kai kay Doña Bermudez dahil kahit napapaano ay naaawa pa rin siya sa dalawa dahil gusto niya siyang papaniwalaan ng matanda at hindi ang dalawa. Kaya siguradong matatanggal ang mga ito sa trabaho. Nananahimik lamang si King Kai tsaka hinayaan na lamang na ganun-ganunin lang siya ng dalawa. Nasundan pa ang mga pambubuli na iyon nang marami pang araw at nanatili pa rin kalmado si King Kai. Nananatiling mapagkumbaba dahil naniniwala na naman siya sa karma at ito ang magtatanggol sa kanya. Minsan nga ay nakausap niya ang kanyang nanay kay Romel. Gustong-gusto niya nang magsumbong sa mga ito, ngunit naisip niya na baka dumagdag pa yon sa kanilang alalahanin, kaya nananatili na lamang nalikom ang kanyang bibig. Nang makalipas ang ilang araw, napapansin naman ni Kinky na parang naging tamlayan na ngayon si Doña Bermudez. Matipid na lamang ang pagngiti nito at hindi na rin nauubos ang mga pagkaing inihain niya. Napansin din niya na para bang hindi na ito umiinom ng gamot kaya medyo nakakaramdam na ng panghihina ang matanda. Kaya naman, dala ng pag-aalala, ay nilakasan ni King Kai na magtanong kay Doña Bermudez. Doña Bermudez, kamusta po? Ayos ang po ba kayo? Malumanay na tanong ni King Kai kay Doña Bermudez. Nakasalukuyan namang nakamasid ang matanda sa labas ng kanyang bintana. King Kai, ikaw pala, ayos lang ako. Huwag mo ako alalahanin, mainiisip lang ako. Mahinang sagot ni Doña Bermudez. Ngunit hindi naman naniniwala si King Kai kaya naman patuloy siyang nag-usisa sa matanda. Doña Bermudez, kahit na iilang buwan pa lamang po ako rito, masasabi kong unti-unti ko na rin po kayo nakikilala. Alam ko na kapag masaya kayo, kapag malungkot at kapag may malalim na iniisip. Kaya Doña Bermudez, huwag ho sana kayo magsisinungaling sa akin kung may dinaramdam kayo o wala. Ano ho ba yon? Pwede niyo ho bang ibahagi sa akin? Handa po ako makinig. Wika ni King Kai. Sa sinabi niyang yon ay tila unti-unti na ngang nakukumbense si Doña Bermudez na mag-share ng kanyang pinagdadaanan. At isa pa, magaan talaga ang loob niya kay King Kai kumpara sa iba pa niyang mga katulong. Kay King Kai niya kasi naramdaman ang sinseridad at tunay na pagtitiwala. Kaya naman unti-unti na rin humarap ang matanda kay King Kai. King Kai, iha, sige na nga. Hindi na ako magtatago sa'yo. Aaminin ko. These past few days, may dinadamdam talaga ako. Ano naman po yun? Kunot to ang tanong ni King Kai kay Doña Bermudez. King Kai, tatapatin kita. One of these days, kukuhanin na ng bangko ang mansyon ko. Lumubog na rin ang aking mga negosyo at nalugi na dahil iniwan ako ng mga tao ko nung naramdaman nilang hindi na kayang isalba ang kumpanya ko. Walang-wala na ako, King Kai. At ang natitira ko na lamang na pera ay tama at sapat na lamang na pambili ko ng gamot. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ito. Kaya ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na mas mabuti pang umalis na lamang kayo dahil wala na rin ako maipapasahod sa inyo. Malungkot na pagbabahagi ng matanda. Ikinalungkot naman iyon ni King Kai. Hindi dahil sa mawawalan siya ng trabaho,
Bagkos ay dahil mawawala na ng tirahan si Doña Bermudez at dahil nga matandang dalaga ito, ay sigurado itong wala nang ibang mapupuntahan pa. Naisa nang isuhestyon ni Kinkay na baka gustong sumama sa kanya ng matanda sa kanilang probinsya, ngunit alam niyang mahihiya at maiilang ito, kaya naman nag-isip na lamang siya ng iba pang paraan. Sa kalagitnaan naman ng kanilang pag-uusap ay biglang narinig na rin sila ng mga chismosa na sina Lorelai at Marites, kaya naman pumasok na sila sa loob ng kwarto. Doña Bermudez, ano hong ibig niyong sabihin? Na hindi na kayo mayaman? Walang pasubali na sabi ni Lorelai. Napailing naman si Kinkay. Nagsalita rin si Marites. Oo nga, wala na kayong yaman? Tanong pa ni Marites. Humarap na rin si Doña Bermudez at ipinagtapat na rin ang lahat. Mukha namang narinig niya na rin ang mga pinagsasabi ko, pero uulitin ko pa rin. Lorelai, Marites. Oo, tama kayo. Wala na akong yaman. Hindi na ako mayaman. Wala na ako maipapasahod sa inyo. At anytime soon ay maaari nang bawiin ng bangko ang mansyon ko. Kaya naman, ngayon ay gusto ko na kayo magdesisyon. Magdesisyon kayo para sa sarili ninyo. Ayos lang sa akin kung pipiliin niyong umalis. Rest assured na mauunawaan ko yan dahil karapatan niyo naman yan. Maging ikaw, Kinkay. Gusto ko magdesisyon na kayo kung ano magiging sagot niyo sa nagiging pagtatapat kong to. Wika ni Doña Bermudez. Tila hindi naman pinag-isipan pa ng dalawa ang kanilang sasabihin, bagkos ay mabilis pa ang mga itong sumagot. Doña Bermudez, kung wala na rin ho naman kayong may papasahod sa amin, ba'y mas mabuti na nga lang ho sigurong umalis na lang kami. Alangan naman na magtititigan na lang tayo dito, hindi ba? At saka, hindi naman din ho kami martir para magtrabaho ng libre sa inyo. May pamilya din naman ho kaming sinusuportahan at mga naasa pa sa amin, kaya dapat lang talaga na umalis na kami at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pasensya na ho, Doña Bermudez. Pero ito ho ang desisyon namin. Mauna na ho kami. Wika ni Lorelai at wala nang paligoy-ligoy pa na lumabas ng silid, sabay hubad ng suot niyang apron at ganoon din si Marites. Napailing na lamang si Doña Bermudez dahil sa tunay na inaasahan niya na talaga na mangyayari ito. Dahil noon pa man ay ramdam naman niyang hindi talaga naging tapat itong sina Lorelai at Marites sa kanya. That's okay. Alam ko namang pipiliin talaga nilang umalis. At saka karapatan naman nila yon. Karapatan niyo naman yan. Hindi ba, Kinkay? Kaya sino ba ako para pigilan sila o kayo? At saka, noon pa man, alam ko na nagbabalat kayo lamang talaga ang dalawang yan. Naaawa lang ako na mawalan sila ng trabaho dahil alam ko rin naman kung ganong kahirap ang buhay sa probinsya. Katulad mo. Kaya ikaw, Kinkay, ano man ang maging desisyon mo ngayon, ay tatanggapin ko ng buong puso. Hindi ako magiging unfair sa'yo because that's your right. Huwag mo na akong alalahanin dito. I can manage myself, kaya Kinkay. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang desisyon mo? Tanong ni Doña Bermudez. Sa totoo lang ay hindi talaga alam ni Kinkay ang kanyang isasagot. Actually, may desisyon na talaga siya. Ngunit kapag naiisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya na umaasa sa kanya, ay bigla na lang siyang napapadalawang isip. Pero sa kabila noon ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang nararamdamang awa para kay Doña Bermudez. Kung kaya naman, kahit hindi pa man nahihingi ni Kinkay ang desisyon ng kanyang pamilya, ay siya na ang nagdesisyon para sa sarili niya. Doña Bermudez, alam ko hong hindi niyo ho ako papayagan sa gagawin kong desisyon nito, pero gusto ko lang hong sabihin sa inyo na mananatili po ako. Dito lang po ako at sasamahan ko po kayo. Hindi po ako aalis. Matapang na sabi ni Kinkay. Hindi naman makapaniwala si Doña Bermudez bagkos ay napaawang pa nga ang mga labi nito. Kinkay, seryoso ka ba?
Kasi ako, okay lang naman talaga ako. Hindi mo kailangan gawin kung nakakaramdam ka lang ng awa sa akin. Kaya ko ang sarili ko, Iha. Ang isipin mo ay ang pamilya mo. May kapatid ka pang nasa elementarya, di ba? Sino nang tutulong sa kanya kung mawawalan ka ng trabaho? Nakakaawa naman kung hihinto siya sa pag-aaral. Kinkay, you deserve so much more. Maghanap ka ng ibang trabaho. Iwan mo na lang ako dito. Promise, hindi ako magagalit at magtatampo dahil alam kong mabuti kang tao. Hangad ko ang mas mapabuti ang buhay mo. Kaya sige na, makakaalis ka na rito at dalhin mo na ang buong pusong pasasalamat ko. Maluha-luha namang sabi ni Doña Bermudez. Naramdaman naman ni Kinkay ang emosyon ng matanda. Isinapuso niya iyon at masaya siyang malaman na ganoon pala ang tingin sa kanya ng matanda. Kaya naman, ganoon na lang talaga kagaan ang loob niya rito. Kung kaya naman sa halip na makinig at sundin niya si Doña Bermudez, ay nanindigan siya na hindi na talaga umalis doon. Hindi niya iiwan si Doña Bermudez kahit pa alam niyang magagalit ang kanyang nanay at ang kanyang kapatid na si Romel. Doña Bermudez, hindi niyo na po ba mababago ang naging desisyon ko? Dito lang po ako at sasamahan ko kayo. Alam kong magdadala ito ng malaking pagbabago sa pamilya ko, ngunit hindi rin naman matatahimik ang aking konsensya kung iiwan ko lamang kayo rito na mag-isa. At saka Doña Bermudez, pamilya na ho ang turing ko sa inyo. Naging mabuti ho kayo sa akin. Kaya naman bilang pagganti sa mga kabutihang nagawa niyo sa akin, sa pagkakataong to, ako naman ho ang tutulong sa inyo. May mga naipon na rin naman ho ako at iyon na munang ipapadala ko kina nanay. Ako na pong bahala sa kanila kung yun lamang ang inaakala mo. Dahil katulad ng mga bilin sa akin lagi ni inay, sobrang sama raw ng mundo kaya naman mananatili lang ako magiging mabuting tao. Kaya heto, gusto ko kayong samahan at tulungan at iyon po ang desisyon ko. Matapang na sagot naman ni Kinkay na unti-unti na ring nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nga makapaniwala si Doña Bermudez sa naging desisyon na ito ni Kinkay, na kahit umayaw siya ay alam niyang susuwayin pa rin siya ng dalaga dahil talagang bona ang desisyon nito. Kaya naman, pumayag na rin siya at para sa kanya ay si Kinkay na rin ang bahala kung hanggang saan siya tatagal. Pero magpaganon pa man, masaya siya dahil sa lahat ng mga naninilbihan at natulungan niya ay wala nang nanatili. At bukod tanging si Kinkay lamang ang nagpaiwan doon sa kanya. Sa gitna ng mahangin at tahimik na kalye ng Maynila, nanatili naman si Kinkay sa mansyon ni Doña Bermudez. Kahit na hindi na siya kumikita mula sa kanyang trabaho, ang pagnanasa niya makatulong sa matanda ay mas malalim kumpara sa anumang pag-isip ng sahod. Minsan nababagabag siya sa ideya ng pag-alis at pagbalik sa kanyang pamilya. Ngunit ang bawat araw kasama si Doña Bermudez ay tila nag-uudyok sa kanyang manatili. Sa isang sulok ng mansyon, tila bawat sulok ay puno ng alaala ng mga yaman ng nakaraan. Ngayon, ang bawat pader ay nagkukwento ng mga alon na nakalipas na kasaganaan. Ngunit ngayon wala nang natira, kundi mga sirang kasangkapan at mga alaala ng mga bisita. Nakaupo sa upuan si Doña Bermudez. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Madalas ay nababalot siya ng mga pangarap na kasalukuyang nawawala. Mga pangarap na kasing yaman ng malalaking mansyon at mga yaman na biglang naglaho tulad ng ulap sa langit. Sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi rin maiwasang masaktan ni Kinkay kapag naaalala ang hindi mapigil na galit ng kanyang kapatid na si Romel. Bakit mo pinipiling magstay sa kanya, Kinkay? Ang buong pamilya natin, nasa kahirapan tayo.
At nandyan ka lang sa Maynila na wala namang makukuhang benepisyo. Sabi ng kanyang kapatid nang tawagan siya nito. Pero sa puso ni Kinkay, ang talinghaga ng utang na loob ay hindi kayang sukatin ng simpleng sahod. Sa sulok ng kanilang tahanan, ginugol ni Kinkay ang kanyang mga araw-araw sa pag-aalaga kay Doña Bermudez. Isang umaga, nagising na lamang siya sa tunog ng pag-ubo ng matanda. Sa likod ng pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang amo, sinisikap din ni Kinkay na makahanap ng mga paraan upang makamit ang mga bagay na hinahanap nila. Kailangan nila maghanap ng mauupahang tirahan, lalo pat malapit ng maalis ang kanilang pinagkukutaan. Sa pagsusumikap, pinagsasama niya ang ilang kilalang mga tao na maaaring tumulong. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, nariyan ang pag-asang muling makabawi. Ngunit ang mga gamot ni Doña Bermudez ay naging pangunahing alalahanin. Wala na silang sapat na pondo para dito. Kaya dahil sa pananampalataya at pagkayakap sa mga pagkakataon, si Kinkay ay kumuha ng ilang pagkakataon upang makahanap ng ng derecha na maaari nilang ibigay sa mga local pharmacy. Kahit na kaunti na lang ang natirang ipon. Sa bawat tawag sa mga naging kaibigan, sa bawat liham na kanilang sinulat, at sa bawat araw-araw na kasama ang matanda, pinatunayan ni Kinkay na ang pagmamahal ay higit pa sa anumang material na bagay. Kahit sa mga oras ng pagsubok, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa mga aral na ibinibigay sa kanya ng Donya, ang tiyaga, ang kabutihan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa panibagong umaga, muli silang nagbalik mula sa mabibigat na hamon, ngumiti sa patuloy na galaw ng buhay. Hindi man nakalagpasan ng peligro, nagpatuloy ang pagtanggap sa mga pangarap na sadyang bumalot sa bawat detalye ng kanilang buhay. Sa pagkakaalam ni Kinkay, ang bawat hakbang laban sa hinaharap ay muling nagiging puno ng pag-asa. Pag-asa na magkaroon muli ng kasiyahan at ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ay magiging suot sa bawat suliraning dala ng unos ng kanilang buhay. Nakahanap na ng tirahan noon sina Kinkay at Doña Bermudez sa libreng pabahay doon sa kanilang lugar. Maliit lang at talagang makipot na sakto na lang sa kanilang dalawa. Ayos na rin kesa wala, sabi nga ni Kinkay. Habang nag-aayos ng gamit si Kinkay ay nakatitig naman sa kanyang matanda. Kinkay, maraming salamat sa sakripisyo mo, ha? Napakabuti mo talagang bata. Mahinahong sabi pa ng matanda. Ngumiti naman si Kinkay. Wala ho ito, Doña Bermudez. Sa katunayan nga ho wala pa ito sa kalingkingan ng mga naitulong ko na sa inyo. Kaya wag na ho kayong paulit-ulit na magpasalamat. Ang isang beses ho ay ayos na sa akin. Nakangiting sabi ni Kinkay sa Donya. Pero Kinkay, maraming salamat talaga sa sakripisyo mo, ha? Napakabuti mo talagang bata. Mahinahon na sabi ng matanda at ang boses ay halatang puno ng pasasalamat. Ngumiti si Kinkay, tila nag-uukit ng bagong simula. Wala ho ito, Doña Bermudez, sa katunayan. Kahit anong oras ho, ready ho akong tumulong. Hindi ko ho kayang iwan kayo sa gitna ng hirap. Lalo pat mag-isa na lamang ho kayo. Bigla na lamang napansin ni Kinkay ang lukot sa mga mata ni Donya. Donya, okay lang kayo? May bumabagabag ba sa inyo? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Kinkay, simula ng matanda. Naisip ko lang ang mga panahong masagana pa ang aking buhay. Ang mga alaala ng aking nakaraan ay tila animong bumabalik. Saan na nga bang araw na puno ako ng sigla at saya? Hindi ko alam kung ano bang naghihintay na kapalaran ko. Dahil sa sinabing iyon ng Donya, napagtanto ni Kinkay na hindi lang sila nag-aangking hirap sa kasalukuyan,
Kung maging ang mga alaala nito na nakaraang kayamanan ay tila isang mabigat na pasanin sa mundo ng matanda. Donya, gustuhin man nating balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Nakatayo sila sa harapan ng isang bagong simula sa kabila ng unos at pagsubok. Saka siya humakbang palapit kay Doña Bermudez at ibinigay ang kanyang mga kamay para iparamdam ang kanyang suporta sa matanda. Ang bagong bahay na to, kahit na maliit, ay isang pagkakataon upang muling magsimula. At sa bawat araw, magkasama po tayong magpupunyagi para sa mas magandang kinabukasan na kakaharapin po nating dalawa. Magtiwala lamang po kayo at maniwala. Ngumiti naman si Doña Bermudez at dahan-dahang nagbura ng luha sa kanyang mga mata. Tama ka, Kinkay. Minsan nakakalimot akong magpasalamat sa mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng isang kasama. Ikaw ang liwanag sa mga madilim kong araw. Kaya hindi mo talaga ako mapipigilan na hindi magpasalamat ng paulit-ulit sa iyo. Sa mga salitang yon, natutunan ni Kinkay na sa kabila ng hirap at pagsubok, tunay na kayamanan ng pagkakaroon ng isang taong makakasama mo sa laban ng buhay. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang nakabatay sa posisyon o yaman, hindi sa mga alaala, pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Habang nag-aayos sila sa kanilang bagong tahanan, nagpa siya si Kinkay na gumawa ng mga simpleng dekorasyon gamit ang mga lumang print na alaala ng matanda. Sinimulan niya itong ayusin at nagdadala ito ng saya sa kanilang paligid at pinapakita na sa kabila ng mga pagsubok, palaging may paraan upang makahanap ng ligaya. Basta't magkasama tayo, Doña Bermudez, lahat ay magiging maayos. Wika niya na may ngiti sa kanyang mga labi. Lilinangin natin ang buhay na to, kasama ang bawat araw na darating. Palaban kayo ato sa buhay, kaya huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. At sa mga salitang yon, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw. At ang bawat sulok ng bagong tahanan ay nagsimula na mapuno ng mga bagong alaala ng pag-asa, sama-sama at pagmamahalan. Oh, kumain ho muna kayo ng merienda, madam. Iniabot ni Kinkay ang isang pinggan na may lamang turon. Aba, at saan mo naman nabili tong turon mo, iha? Nakangiting tanong ng Donya. Niluto ko po yan, madam. Ang mahal po kasi kung bibili ako eh. Naisip ko pong magluto na lang. Pasensyahan niyo na po ang lasa. Nahihiyang tugon pa ni Kinkay. Kumagat naman ng Donya at sandaling ninamnam ang turong niluto ng dalaga. Saglit pa ay nagkomento ito. Masarap naman siya, Kinkay. Pero gusto ko rin sanang ipatikim sa iyo ang luto kong turon. Namilog naman ang mga mata ni Kinkay dahil hindi niya akalain na nagluluto din pala ang Donya ng mga ganong klaseng kakanin. Nagluluto din po pala kayo, madam? Oo naman. Sobrang abala lang talaga ako ng mga panahong nagtatamasa pa ako ng karangian kaya wala akong panahon para makapagluto. Alam mo bang isa to sa mga paborito kong gawin, ang magluto? Talaga po? Kumikis na pang ang mga mata ni Kinkay. Tumangutango ang Donya at nagpatulong kay Kinkay na magtungo sa kusina upang magluto ng turon. Tamang-tama po at may mga natira akong saging, madam. Inilabas ni Kinkay ang mga kailangan sa pagluluto. Saging, wrapper at asukal. Kumunot ang noon ni Donya na tila may hinahanap pa. Parang may kulang pa yata sa mga sangkap. Ano pa po yun, madam? Usisa ni Kinkay. Hinog na lang ka. Nakangiting tugon ng Donya. Parang may tira pa po tayong langka noong nakaraang araw, madam. Agad na tumayo si Kinkay at kinuha ang langka sa ref. Ayan po, kompleto na. Sabik na sabik ni Kinkay. Nagsimula na ang Donya na magluto ng turon. Sinimulan niya sa paghihiwa ng mga saging kung saan ay may tumulong na rin si Kinkay upang mapabilis. Sunod ay binudbura ng asukal ang mga saging at saka binalot ng Donya. Kasama ang ilang peraso ng hinog na langka. Mukhang masarap, madam ah. Excited na po ako matikman. Tila kinikilig pa nga na sabik ni Kinkay.
Ilang minuto lamang ay naluto na ng lahat ng Donya ang turon. Kaagad namang kumain si King Kai dahil kanina pa siya naglalaway habang nagluluto ang Donya. At sa unang kagat pa lamang ay halos mapaiyak na sa sobrang sarap ang dalaga. Wow, sobrang sarap po, madam. Grabe naman sa pagmamahal po yung turon ninyo. Ngumunguya-nguya pa habang nagsasalita si King Kai. Napangiti naman ang Donya. Saglit pa ay bigla na lamang itong lumuha. Nagulat naman si King Kai nang biglang pag-iyak ng amo. Madam, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni King Kai, umiling-iling ang Donya. Natutuwa lang ako sa reaksyon mo. Naalala ko lang biglang naging reaksyon ni Charlie noon. Reaksyon na walang katulad. Ganyan na ganyan din ang sinabi niya noon. Garal-gal ang boses ng Donya hanggang sa napahagulhol na ito. Natigilan naman si King Kai sa sinabi ng Donya. Charlie? Sorry po madam pero sino po si Charlie? Hindi naman ito napigilan na hindi magtanong. Ang totoo niyan King Kai, may anak ako sa pagdadalaga. Pagtatapat ng Donya, nanlaki naman ang mga mata ni King Kai. Anak po? Halos hindi naman makapaniwalang tanong ni King Kai dahil ang buong akala niya ay matandang dalaga na ang Donya. At doon niya naalala na baka iyon yung Charlie na nabasa niya noon na nakasulat sa isang puting sobre. Oo, iha, tama ang dinig mo. May anak na ako at Charlie ang pangalan niya. Nagdalang tao ako sa kapanahunan ng kadalagahan ko. Ngunit sa maling tao at maling pagkakataon. Dala ng kahirapan ko noon ay pilit na kinuha ng daddy niya si Charlie mula sa akin. Ayaw sa akin ng pamilya ng daddy niya at hindi mo lang ako na ipagtanggol. Kaya naman nagsumikap ako at nagtyagang magpayaman para mabawi si Charlie. Pero huli na ang lahat dahil hindi ko na alam kung saan nila dinala tinago ang anak ko. Naging mailap at madamot sa akin ang pagkakataon. Hanggang sa paglipas ng mga panahon, hindi ko na talaga nakita si Charlie. Kwento ng Donya habang lumuluha at nakatanaw sa kamalan. Naawa naman si King Kai at nadurog ang puso. Kinuha niya ang kamay ng Donya at tinawakan iyon ng mahigpit. Huwag po kayong mag-alala, madam. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Malay niyo naman po, mga isang araw siya na po yung lalapit sa inyo. Malay niyo rin po ba, diba? Baka hinahanap niya rin kayo. Nakangiting sambit ni King Kai habang hawak ang kamay ng Donya. Hawak ang kamay, kaakibat ang pag-asang makita pa nila ang anak ng Donya. Naisipan ni King Kai na magtinda na lamang ng turon. Nagpaturo siya sa Donya kung paano magluto noon at mabilis naman niya nakuha ang tamang lasa. Maraming nakaibig noon at mabilis na mabalita sa kanilang bayan na masarap daw ang tindang turon nila King Kai. Sa harap na lamang ng bahay nila sila nagtitinda upang hindi na mahirapan si King Kai na maglako kung saan-saan. Isang araw ay napadaan ng isang magarang sasakyan sa kalye papunta ng bahay nila King Kai. Lulan pala ng sasakyang ito si Charlie. Manong, bakit dito tayo dumaan? Hindi ba't delikado dito? Palingalinga si Charlie sa paligid. Sobrang traffic po kasi sir. Dito na lang kasi yung pinakamabilis na daan. Pero wag po kayong mag-alala sir. Safe naman po dito dahil pabahay po ni Villar ang kalyeng dinadaanan natin. Paliwanag ng driver. Hindi na nagsalita pa si Charlie at nanatili na lamang na naglikot ang mga mata sa bawat bahay na nadadaanan nila. Saglit pa ay napansin niya ang dalawang bata na kumakain ng turon. May bigla siyang naalala. Naalala niya ang kanyang inay, ang Donya na inalagaan ngayon ni King Kai. Nakaramdam ng lungkot si Charlie. Ilang bahay na ang kanilang nalampasan ay pumukaw ng pansin niya ang pwesto ni King Kai sa harapan ng bahay nito. Nakita ni Charlie ang mga nakadisplay na turon doon. Wait, Manong, pakahinto mo please. Utos ni Charlie. Ipinark naman ng maayos ang driver ang magarang sasakyan. Napansin din pala ni King Kai ang limo na pumarada malapit sa harap ng bahay nila. Maya-maya pa ay nagulat siya dahil bumaba ang isang makisig na lalaki mula sa sasakyan. Napakagwapo nito at tila nakakalaglag panty ang tindig at mapangakit na mga mata nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na humanga si King Kai sa isang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni King Kai nang nabatid niya sa kanyang papuntang lalaki. Bakit siya papunta dito? Anong kasalanan ko? Pulis ba siya?
Natatantang sambit ni Kinkay sa isip-isip niya. Hi, good morning. Nakangiting bati ni Charlie. Tila nanigas naman ang buong katawan ni Kinkay nang makaharap niya na ng mas malapitan ang binata. Hi, ano pong kailangan nila? Bagamat natataranta sa kilig, ang nararamdaman ng dalaga ay hindi niya iyon ipinahalata. Maayos pa rin kumarap si Kinkay kay Charlie. Ikaw ba ang nagtitinda ng turon? Tanong ng binata. Tumango naman si Kinkay. Oo, bibili ka ba? Pwede bang bumili muna ako ng isa para matikman ko? Nakatitig si Charlie kay Kinkay habang nakikipag-usap. Mata sa mata. Nakaramdam tuloy ng pagkailang si Kinkay. Oo naman. Tugon ni Kinkay sabay abot ng isang piraso ng turon kay Charlie. Sa amoy pa lamang ng turon ay may kakaiba ng pakiramdam si Charlie. At nang kinagatan niya na nga ito ng isa, tila ibinalik ni Charlie ang panahon sa pagkabata. Ibinalik si Charlie ng alaala sa nakaraan, sa kanyang kabataan at masasayang sandali kasama ang kanyang inay. Nangingilid naman ang mga luha ni Charlie na sinariwa ang mga alaalang kasama niya pa ang nanay niya. Hindi siya maaaring magkamali. Ang turon na kinakain niya ay kapareho ng turon na niluluto ng inay niya noong bata pa siya. Who made this? Tila aligagang tanong ni Charlie kay Kinkay. Nagulat naman si Kinkay sa tanong ng binata. Ako po ang nagluto niyan. Hindi tuloy malaman ni Kinkay kung anong isasagot niya. Natigilan si Charlie at tila na-disappoint. Maya-maya pa may tumawag sa cellphone ng binata. Isa iyong tawag mula sa company niya at kinailangan niyang sagutin. May emergency pala sa opisina. Walang paapaalam ay umalis na si Charlie. Ni hindi nga na nga nakapagsalita at nagkaroon ng pagkakataon si Kinkay para singilin ito. Ano ba yan? Hindi mo lang nagbayad. Singhal ni Kinkay at pinagbasta na lamang ang nagmamadaling sasakyan. Habang nasa biyahe ay napansin ni Charlie ang turon na hawak nito. Sa kanya naisip na hindi pa pala siya nakapagbayad. Napangisi siya. Hindi pa pala tayo nakapagbayad, Mano. Natatawang banggit ni Charlie. Napakamot naman sa ulo niya ang driver. Gusto niyo po bang balikan natin, sir? Umiling si Charlie. Saka na kapag nadaan tayo ulit dito. Kailangan ko makabalik ngayon ng opisina. Tugon nito. At dumiretso na nga sila ng opisina. Samantala, hindi naman makamove on si Kinkay sa hindi pagbabayad ni Charlie sa turon sa kinain nito. Kakainis naman. Yaman-yaman, hindi mo lang nagbayad. Singhal pa ni Kinkay. Sino na naman ang kaaway mo, iha? Tanong ng donya nang maabutang nag-aalburuto sa ines ang dalaga. Napairap naman sa hangin si Kinkay. Pasensya na po kayo, madam. Naiinis lang ho ako dun sa lalaki kanina. Kumuha ng turon tapos ninamnam-namnam pa. Hindi naman pala bibili. Hay! Nangiti naman ang donya. Ay siya, hayaan mo na, iha. Malay mo naman bumalik. Baka nakalimutan lang. Pagpapalubag loob nito sa dalaga. Ngumuso na lamang si Kinkay at naghain ng kanilang makakain. Kinabukasan ay naging abala si Charlie ng halos 2 oras dahil sa sunod-sunod na pakikipag-usap niya sa mga VIP investors nila. What's the next appointment? Tanong ni Charlie sa sekretarya niya. That's all for today, sir. Tugon naman ng sekretarya. All right. Tinawagan ni Charlie ang kanyang driver at nagpasundo siya. Pagsakay ni Charlie sa sasakyan ay nagtanong agad ang driver niya. Sir, saan pong punta natin? Hindi agad tumugon si Charlie. Napaisip siya dahil wala naman siyang gagawin sa mansyon. I think I want to see that woman again and buy the turon. Nga pala, hindi pa pala tayo nakapagbayad sa kanya. Natatawa si Charlie sa ginawa niya. Napatawa din ang driver. Agad ito nagmaneho papunta sa lugar kung saan naman nakatira sila Kinkay. Habang nasa biyahe si Charlie ay kasalukuyang nakatambay naman ang donya sa may harapan ng bahay nito. Pinapanood nito si Kinkay habang naghahanda ng itinitinda nitong turon. Okay lang po ba kayo dyan, madam? Tanong ni Kinkay nang makitang nakatulala sa hangin ng donya. Oo naman, iha. Ngumiti ang donya sa kanya. Saglit pa'y naalala ni Kinkay ang oras. Naku madam, tanghali na po pala. Hindi pa po kayo nakain. Oras na rin ang pag-inom ninyo ng gamot maya-maya.
Nagmamadaling nag-asikaso si Kinkay ng pagkain ng Donya sa loob at saglit pa ay tinawag niya na ito. Halina po kayo madam, nakahanda na pong pagkain ninyo. Tinulungan ni Kinkay ang Donya na maglakad. Pagdating nila sa mesa ay nakahain ng kakarampot na kanin at isang perasong tuyo. Pagpasensyahan niyo na po muna ang pagkain natin ngayon madam ha. Mamaya po, babawi po tayo sa kikitain natin sa turon. Nahihiyang sambit naman ni Kinkay. Tila naluluha naman ng Donya sa pag-aalagang ginagawa sa kanya ng dalaga. Ano ka ba? Kahit ano pa man ang nakahain dyan, basta't kasama ko ang isang katulad mo na may busilak at mabuting puso, I am more than a full person. I'm so blessed and grateful. Naiyak na nga ang Donya habang hawak ang kamay ni Kinkay. Madam naman, pinapaiyak niyo naman po ako niyan eh. Mangiyak-ngiyak na sambit naman ang dalaga. O siya, sige na po at lalabas na ako ng maaga para maaga pong maubos ang paninda po natin. Kumain na po kayo ng mabuti dyan at ito po ang gamot ninyo ha? Inihanda na ni Kinkay ang mga gamot at isang basong tubig sa tagiliran ng pagkain ng Donya. Saglit pa ay lumabas na rin ito upang magsimula ng magtinda. Paglabas si Kinkay ay may mga customers na kaagad na gustong bumili ng turon. Tuwang-tuwa naman si Kinkay dahil ramdam niyang mauubos ulit ang paninda niya. Kunti na lang kaagad. Maaga ata ako makakapagpamalengke nito ah. Ibibili ko pa si madam ng masarap na ulam. Kinakausap ni Kinkay ang kanyang sarili. Ilang saglit pa ay muling pumarada ang limaw na sinakyan ng lalaking kumuha sa kanya ng turon nang hindi binabayaran. Umuusok na kaagad ang ilong ni Kinkay dahil tandang-tandaan niya pa ang sasakyan na to. Maya-maya pa ay bumaba na si Charlie. Hindi na nadadala si Kinkay ng kagwapuhan ng binata dahil inis na ang nararamdaman niya para dito. Malayo pa lamang si Charlie ay nakapamewang na si Kinkay. Hi! Nakangiting bati ni Charlie. Umirap si Kinkay. Wow! Is that how you treat your customer? Nakangising tanong ni Charlie. Hindi niya malaman kung matutuwa ba siya sa ginagawang pagtataray ni Kinkay o maiinis. Pero hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman dahil masaya siyang makitang muli ang dalaga. Hoy, huwag mo ako ma-English dyan ha. Kung modus mo naman yan para makakain ng turon ko, pues hindi mo ako madadala. Tumaas ang bahagya ang boses ni Kinkay at may pagduduro pa kay Charlie. Ma'am, wag naman po kayong mangduro. Mahinahon na saway naman ang driver ni Charlie. Kalmado lamang si Charlie. Namamangha siya sa katapangang taglay ni Kinkay. It's fine, Manong. Actually, valid naman ang pagtataray niya. Ang totoo niya, nandito ako dahil humaharap ako sa iyo ng tao. Nandito ako para mag-sorry sa nangyari kahapon. At nandito ako para bayaran ng turon na nakain ko kahapon. Kinuha ni Charlie ang wallet sa loob ng coat niya. Humugot siya ng 1,000 at iniabot yan kay Kinkay. I think that's enough. If not, let me know. Sabit ni Charlie. Napatameme naman si Kinkay. Can I have one again? Tanong ni Charlie habang nakangiti sa dalaga. Tinamaan muli si Kinkay ng mga malalagkit na mga titig ni Charlie. Sinabayan pa nito ng malambing na mga ngiti at mahinaho na pagsasalita. Oo naman. Mabilis na kinuha ni Kinkay ang binata ng isang piraso ng turon. Bago pa man kainin ni Charlie ang turon, ay napatahimik ito ng mga ilang segundo. Nagtataka naman si Kinkay sa ikinikilos ng binata. Saglit pa ay kumagat na si Charlie at ninamnam muli ang pagkain ng turon. Napapikit pa ito tila may malalim na iniisip. Napapakunot naman ang noo si Kinkay. Ang weirdo naman nun. Ano bang ginagawa niya? Sa isip-isip ng dalaga. Maya-maya pa ay bigla na lang tumawag ang Donya. Kinkay, halika na. Kumain ka na't ako naman na magbabantay riyan. Sambit ng Donya. Napamulat naman si Charlie nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon. That voice, wika niya. Kasabay ng pagbalik ni Charlie sa kanyang nakaraan habang kinakain ng turon ay siya namang pagdala sa realidad ng marinig niya ang boses. Isang tinig na matagal niya nang hinahanap. Hinihintay. Sandali lamang po, madam. Tugon ni Kinkay at akmang pupuntahan na sana ang Donya. Hinawakan naman siya ni Charlie sa kamay at pinigilan. Can I ask you something?
Tumitig naman si King Kai at labis ang pagtataka. Binawi niya ng bahagya ang kanyang kamay na hawak ng binata. Sorry, pwede ko bang malaman ulit kung sinong nagluluto ng turon na niluluto mo? Tanong muli ni Charlie. Si Madam. Luminga si King Kai sa bahay nila. King Kai! Patuloy na tawag ng Donya. Bumilis ang tibok ng puso ni Charlie. Nararamdaman niyang naroon sa loob ng bahay na yon ang bubuo ng pagkatao niya. Ang taong matagal niya nang hinahanap. Pwede ko ba siyang makilala? Porsigido na si Charlie. Tumango naman ang bahagya si King Kai. Isinama niya si Charlie sa bahay nila at pagpasok pa lamang nila ay bumungad sa kanila ang isang babae na nakangiti, hawak ang kalahati ng tuyo. Ipinagtira kita, iha, halika na't kumain ka na, dali. Malugod na sabit pa ng Donya. Walang abog-abog na biglang bumuhos sa mga luha mula sa mga mata ni Charlie. Nay, wika ng binata. Napatingin naman si King Kai dito at nanlaki ang mga mata. Ging ang Donya ay napatulala at hindi makapaniwala sa binigkas si Charlie. Charlie? Garal-gal ang boses ng Donya. Sabik na tumakbo si Charlie papunta sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Ganon din ang Donya. Napahagulhol na lamang siya na makita ang anak na matagal niya ng panahong hinintay. Nagyakapan sila ng mahigpit at tila ayaw na maghiwalay. Nay, my God, ang tagal ko kayong hinanap. Nandito ka na. Umiyak si Charlie na tila isang bata na nawalan ng candy. Isang bata na nangulila at matagal na panahong walang kalinga ng isang ina. Anak, totoo ba to? Kung panaginip lang to, ayoko nang magising, Diyos ko. Iyak na iyak din ang Donya. Nagyakapan ang mag-ina ng matagal habang nakamasid naman sa kanila si King Kai. Masaya at napapaiyak din sa sobrang saya. Alam niya kung gaanong kasabik na makita at makasamang muli ng Donya ang anak nito na matagal na ang hinahanap. Nang mahimasmasan ng lahat ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkapaliwanagan tungkol sa mga nangyari sa kani-kanilang mga buhay ang mag-ina. Ang tagal kong hinintay ng pagkakataon na tagpong to, anak. Sambit ng Donya habang inahaplos-haplos ang kamay ni Charlie. Ngumiti naman ng malugod ang binata. Ako din, inay. Hindi ako nawalan ng pag-asa na darating din ang panahon na muli tayong magkikita at makakayakap kita na mahigpit katulad nito. Yumakap muli si Charlie sa ina. Lahat pwede kong gawin, anak. Ginawa ko para makita ka. Nag-aalala ako na baka isipin mo na isang araw, pinabayaan na kita at wala na akong pakialam sa'yo. Pero kung alam mo lang, anak, Nay, hindi niyo na ako kailangang ipag-alala yan dahil never ko pong naisip na pinabayaan ninyo ako. Alam ng puso ko at ng diwa ko kung gaano ninyo ako minahal at inalagaan. Sariwang-sariwa din po sa akin kung paano ninyo ako pinaglaban kay Dad. Huwag niya lang akong makuha sa inyo. Kaya itinanim ko sa sarili ko na alam kong hinahanap mo rin ako, Nay. Sa katunayan po niyan, ako nga pong nangangamba na baka isipin niyang pinagpalit ko na kayo. I tried many times at maraming beses na rin na muntik-muntikan ko na kayo makita pero hindi na maituloy ni Charlie ang sasabihin. Pero ano, anak? Hinaharang palagi ng asawa ni Dad pero hindi pa rin ako sumuko, Nay. Hindi ang katulad niya makakapagpahinto sa akin na hanapin kita. Until binawian na siya ng tadhana. She died few months ago. Dagdag pa ni Charlie. I'm sorry to hear that, iho. Ang daddy mo, kamusta na siya? Mata sa matang tanaw ng Donya. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Charlie. Dad died a year ago, Nay. He had cancer. And it's better na nakapagpahinga na rin siya dahil sobra na siyang pinahirapan ng sakit niyang yon. Napayuko ang Donya at nakaramdam ng bahagyang pagkalungkot. Ni hindi ko mula siya nakausap at nasumbatan. Sambit pa ng Donya. Hinaplos-haplos si Charlie ang likod ng ina. Huminga ang Donya ng malalim at bumaling kay King Kai. Anak, nakilala mo na ba si King Kai? Lumingon si King Kai at ngumiti ng tipid sa binata. Nahihiya siya at naiilang. Ngayon niya naisip ang ginawang pagsigaw at pagtataray dito kanina lamang dahil sa hindi nito pagbabayad ng turon.
Naisip ni Kinkay na kunin ang 1,000 ibinayad ni Charlie sa kanya. Ito po. Iniabot ni Kinkay ang 1,000 sa binata. What's that? Pagtataka ni Charlie. Binabalik ko na po, sir. Humihingi po ako ng paumanin na ginawa ko kanina. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman po akalain na kayo po yung nawawalang anak ni Madam. Hindi naman makatingin ng diretso si Kinkay sa mga mata ng binata. So, Kinkay palang name mo. What a nice name. Hindi naman pinansin ni Charlie ang perang ibinalik ni Kinkay. Lumapit si Charlie ng bahagya sa dalaga at nakipagkamay. It was nice meeting you, Kinkay. And I would like to say thank you sa pag-aalaga mo sa nanay ko. Kinamayan niya ng mahigpit ang dalaga at isiniksik sa kamay ni Kinkay ang 1,000 hawak na to. Napapalunok naman si Kinkay nang mahawakan ni Charlie ang kanyang kamay. Iho, hindi lang ako basta inalagaan ni Kinkay. Siya ang naging sandigan at sandalan ko sa lahat ng naging pagsubok sa buhay ko. She's my personal maid before. Lahat na nga ng problema dumaan sa buhay ko pero andyan siya at hindi niya ako iniwan. Nawala ang lahat ng yaman at pera ko. Pero she was there. Always. Until now. Papuri ng Donya. Naantig naman ang puso ni Charlie sa mga sinabi ng ina. Mas lalo siyang nagkaroon ng interes na mas makilala pa si Kinkay. Kaya naman nagdesisyon ng binata. Nay, kung may importante kang dadalhin, let me know at kukunin ko ha. Uuwi na tayo. Kasama si Kinkay. Ngumiti ang Donya at halos maiyak naman si Kinkay sa galak at tuwa. Hindi siya makapaniwala na kasama pa rin siya sa plano ng anak ng amo kahit natapos ang paghahanap nito sa isa't isa. Talaga po? Tanong ni Kinkay dahil mas nais niyang masigurado na tama ang kanyang pagkadinig. Tumangutang ho ang Donya. Yes, you are coming with us, Kinkay. Tugon ni Charlie. Masayang umuwi ang Donya sa mansyon kung saan nakatira si Charlie. Ganon din si Kinkay dahil alam niyang magiging maayos na ang buhay ng kanyang amo. Ang hindi alam ni Kinkay ay pumapabor na rin sa kanya ang tadhana. Kinabukasan ay kinausap siya ni Charlie. Sir, pinatawag niyo daw po ako? Just call me Charlie. At huwag mo na akong pinupo or opo. Kausapin mo ako ng normal. Kagaya ng isang kaibigan. Kakilala at mas malapit pa. May ibig sabihin naman ang tono ng pananalita ni Charlie. Nananatiling tahimik lang si Kinkay. Hindi niya alam ang itutugon sa binata. Hindi niya alam kung paano magsasalita. Anyway, please have a seat. Naupo ang dalaga sa harapan ni Charlie. Pagkaupo ni Kinkay ay naglapag ng tseke si Charlie sa mesa. Pinirmahan niya iyon. Here? Iniabot niya iyon sa dalaga. Ano po yan? Ano yan? Pagtataka ng dalaga. Tseke. Worth 500 million. At lahat ng yan ay para sa'yo. I know it's not enough para sa... hindi ko ho matatanggap yan. Hindi pa man matapos magsalita si Charlie ay tumanggi na si Kinkay. Seriously? Kumunot naman ang noon ni Charlie. Ginawa ko lahat ng kabutihan para kay Madam. Dahil gusto ko yon. Hindi ko siya pinabayaan dahil alam kong wala nang iba pang tutulong sa kanila. Lalo na sa sitwasyon niya. At ginawa ko yon dahil napamahal na sa akin ng nanay mo. Mabuting tao din kasi sa akin si Madam. Kaya ibinabalik ko sa kanya ang lahat ng kabutihang ginagawa at pinaparamdam niya sa akin mula noon. Hanggang sa ngayon. Kaya hindi ko matatanggap ang perang ibinibigay mo. Dahil kapag dinanggap ko po yan, ay parang pinatunayan ko sa sarili ko na isa akong mapansamantalang tao na sinadyang tulungan si Madam dahil sa pera at yaman na meron siya. Kung wala ka na hong sasabihin, aalis na ho ako. Akmang tatayo na sana si Kinkay nang biglang hinatak ni Charlie ang kamay nito. Nagtagpo nga ang mata nilang dalawa. Malapit ang mukha sa isa bawat isa. Katahimikan. Walang nais na gumalaw. Tiningnan ni Charlie ang mga labi ni Kinkay. Napalunok naman ang dalaga. Maya-maya pa ay natauhan si Kinkay at umiwas ang kanyang mga mata sa binata. Aalis na ako. Sambit ni Kinkay at bahagyang inalis ang nakahawak na kamay ni Charlie sa kamay niya. Lumakad palayo si Kinkay. Kinkay! Tawag muli ni Charlie. Lumingon naman si Kinkay at malamlam na tumitig. Marry me. Biglang sambit ng binata.
Hindi naman makapaniwala si King Kai sa mga binitawang salita ni Charlie. Napatulala siya. Saglit pa ay natauhan na lamang si King Kai nang maramdaman niyang nasa harapan na pala niya ang binata at wala na siyang nagawa nang bigla siyang siniil ng halik nito. Halik na sabik at tila damang-dama ang kanyang mga labi. Mga labing naliligaw at ngayon ay pinagtagpo. Hindi naman maipaliwanag ni King Kai ang nararamdaman, ngunit hindi siya pumalag sa halik na ginagawa sa kanya ni Charlie. Matagal ang halik na yon na sumabay na rin si King Kai sa mga halik at haplos ng binata. Saglit pa ay nakaramdam sila ng pareho ng tila nalulunod na sensasyon. Marry me, King Kai. I want you. I like you. Kahit nung una pa lang kitang nakita. Hindi dahil sa sinagip mo ang mother ko from misery. I want to spend my whole life with you dahil alam ng puso kong ikaw ang para sa akin. At hindi na ako papayag na mawala ka pa. Kahit ano pang sabihin nila o maging komento nila dahil sa mabilis na pangyayari. Wala akong pakialam. I am into you. At hindi na kita pakakawalan pa. So please marry me, King Kai, and spend your whole life with me. Kitang-kita sa mga mata ni Charlie ang sinseridad at pagiging totoo nito sa nararamdaman para sa dalaga. Hindi rin alam ni King Kai kung saan siya humuhugot ng nararamdaman para sa binata. Pero katulad nga ng sinabi ni Charlie ay talaga namang gusto niya na ito kahit noong una pa lang. Hindi ba pangit tingnan kung sabihin kong gusto na rin naman kita kahit noong una pa lang? Hindi ko rin maipaliwanag pero parang siguro sinadyang makilala ko si Madam para makilala kita. Nakakatuwang isipin na dahil sa turon ay magkakalapit ang mundo natin. Kayo, ng nanay mo. Tapos ito tayo, nag-aaminan. Ito na ba yung sinasabi nilang love at first sight ba yun? Nahihiya pa rin nasabi ni King Kai. Pero aminin ko, hindi ko na rin palalampasin to. Susugal na ako. Ayoko ding dumating ang araw na pagsisihan kong pinakawalan pa kita. Minahal ko ang isang katulad ni Madam kaya alam kong isang katulad niyang karapat dapat para sa akin. At yun ay ikaw. Kaya sige, pumapayag na ako. Pakakasalan kita, Charlie. At pumapayag na ako makasama ka sa hirap at ginhawa. Hindi naman namalaya ni King Kai ang mga luhang biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Muli siyang siniil ng halik ni Charlie at masaya silang nagyakapan. Binalita nila sa Donya ang napagkasunduan nilang kasalan. Masayang masaya ito para sa dalawa. Wala akong ibang hinangad para sa'yo, anak. Na isang katulad ni King Kai ang makasama at maikasal sa'yo balang araw. Salamat sa Diyos dahil nakinig siya at agad niyang dininig ang aking panalangin. Wika ng Donya. Pagkatapos ng halos 2 buwan na paghahanda ay naidaos din ang magarbong kasalan ng mag-asawang Charlie at King Kai. Nandoon din ang kanyang nanay, si Romel at si Cherry at kompleto silang lahat. Marami mga bigating bisitang dumating. Kaibigan, kamag-anak, mga kasosyo, VIPs, mga negosyante at media ang naroon. Maraming nakisimpatsa at may ilang ding inintindi ang biglaang kasalang ito. Hindi naman kilala si King Kai na nagmula sa mayamang angkan. Ang mahalaga para kay Charlie ay kapiling niya na ang dalawang importante sa buhay niya. Sino nga naman ang mag-aakala na sa pagkakatagpo nila ng kanyang ina, may isang King Kai pa palang nakalaan para sa kanya. Are you happy? Tanong ni Charlie habang sinasayaw niya si King Kai na ngayon ay asawa niya na. Oo naman, sobra. Mangiyak-ngiyak na tugon naman ni King Kai. Maging ang kanyang pamilya ay masaya rin para sa kanila. Ako, sobrang saya. Biruin mo. Kaya siguro pinatagal ng panahon na magkita kami ng nanay. Kasi may purpose si God. At yun ay makita mo muna siya pagkatapos makasama mo ang nanay ng matagal. And that way, mas nakilala mo pa siya. At nakita mo kung gaano siya kabuting tao. And then the right time came na nagkita na kami. And there's me. And you. And here we are. Happily married. Mabilis naman ang pangyayari. Hindi ako magsisisi. You had my mother. As God prepared you to meet someone like me. And as I am, for someone na nagmamahal sa mother ko. Alam kong siya na. Ikaw na.
Tumitig si Charlie kay Kinkay habang sinasayaw sa himig ng tugtuging Sining by Janela. Napakabuti ng Diyos dahil marunong siyang magtagpo ng mga taong tunay na nakalaan para sa isa't isa. Sino magsasabing may isang ikaw na dadating sa buhay ko? Masaya ako na nagpakasal ako sa'yo. Mahal kita. Tanging tugon ni Kinkay. Simple lamang ngunit maraming naging kahulugan nito para kay Charlie. Mahal din kita, sambit pa niya. Kiss! Sabay-sabay na hirit ng mga bisita na naroon sa venue ng kasal nila Charlie at Kinkay. Masaya silang pinagbasa ng dalawa at buong pusong nagmamahalan. Dalawang puso na namumukadkad ng pag-ibig. Isang pagmamahalan na pinagtagpo ng mabilis sa panahon, ngunit naging makahulugan ang bawat tagpo. Naging mabilis naman ang pangyayari sa kanilang buhay. Naniwala si Charlie at Kinkay na kung hindi kaloob ng Diyos ay hindi hahayaan ng tadhana at pagkakataon na maikasal sila at maging masaya sa espesyal na araw na iyon ng kanilang buhay. Sabi nga nila kung kayo. Kung talagang itinadhana kayo para sa isa't isa, ay walang makakapigil sa inyong pagmamahalan. Hindi ang kung sino lang ang pwedeng humarang. Hindi ang isang paniniwala na kailangan nyo pang kilalanin ng isa't isa. Tulad ng naging kwento ni Charlie at Kinkay. Dahil sa kabutihang loob ni Kinkay na inara ni Charlie, ay isang tunay na pag-ibig pala naghihintay. Sino makakapagsabi na anak pala ng inaalagaan ni Kinkay ang lalaking nakatadhana para sa kanya? Hindi nila hinanap ang isa't isa, ngunit tadhana ang kusang nagbigay ng daan para sa kanila. Ang pagiging mabuting tao ni Kinkay sa paraan ng pagtulong sa Donya na ina pala ni Charlie ang siyang nagdala ng tunay na kaligayahan sa kanya. Ang pagiging mapagmahal naman na anak ni Charlie sa ina ang siyang naging daan upang hindi siya mawalan ng pag-asa na muling makita ang ina at kaakibat nito ang babaeng nakalaan para sa kanya, si Kinkay. Ang buhay ng Donya ay isa lamang ding patunay na hindi palaging nasa ibaba. Basta't mabuti kang tao at puro ang intensyon mo sa buhay, ay itataas ka ng Panginoon at hindi ka hahayaang palaging nasa ibaba. Bilog ang mundo at hindi kailanman naging patas ang nasa itaas. Matuto lamang tayo maghintay sa tamang pagkakataon para sa atin. Hintayin lamang natin ang tamang oras at panahon. At kapag nahawakan na natin yon, huwag na nating pakawalan pa. Bagkos ay ingatan at pangalagaan. Maging sa pamilya ni Kinkay, naging mahirap man para sa kanilang naging desisyon na magstay doon sa Maynila kasama ang matanda. Bandang huli na naig pa rin sa kanila ang tunay na kabutihan na ipinamalas si Kinkay sa Donya. Na ang pagiging mabuting tao talaga ay walang pinipiling pagkakataon o maging estado sa buhay. Mahirap ka man o mayaman, ay pwede kang maging isang mabuting tao sa lahat ng oras at ito ang dapat nating ugaliin. Ang pagiging isang mabuting tao ay hindi lamang nakabase sa mga malalaking gawain o makikilalang aksyon. Ito ay ang pang-araw-araw na pakikitungo sa mga tao at sitwasyon na may malasakit at respeto. Sa simpleng mga bagay tulad ng pagtulong sa kapwa, pakikinig sa kanilang mga kwento at pagpapakita ng pag-unawa sa kanilang pinagdadaanan na ipapakita natin ang tunay na diwa ng kabutihan. Ang pagiging mabuti ay hindi piyesta ng kayamanan o katayuan sa buhay. Ito ay isang tunay na katangian na maaaring ipamalas ng sinuman. Sa kahit anong pagkakataon, sa pagtulong sa mga nangangailangan, pagkaroon ng empatiya at pagiging handang magbigay ng walang inaasahang kapalit. Nagiging liwanag tayo sa madilim na sulok ng mundo. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinapabuti ang buhay ng ibang tao, kundi pati na rin ang ating sariling pagkatao. Dahil sa huli, ang mga simpleng gawain ng kabutihan ay nagiging batayan ng mas maliwanag at mas makabuluhang buhay. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kinkay, halika!